Ang Devil Emperor. Credit to the author. 505 hanggang 13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinabukasan, dinala ni Ethan sina Milo at Conrad sa Prosperity Compound. Dahil natalo ang emperador, naging madali para sa angkan ng Larsen ang pagbawi sa mansyon nito sa kabisera ng imperyo. Ang mga kalyeng kanilang nadaanan ay puno ng mga puting damit at lahat ng mga tindahan ay sarado. Ito ay isang pambansang pagluluksa para sa emperador. Pagpasok sa mga gate ng compound, isinigaw ng mga gwardya ang kanyang pagdating at lahat ay lumapit upang salubungin si Ethan. Laking gulat ko nang makita ang dakilang punong ministro sa likuran niya. Si Winford ang pinakamatinding nag-isip, hindi niya gusto ang patutunguhan nito. Lilinuin ko. Nasa panig natin ngayon si punong ministro Hale. Ngumiti si Ethan, ito si Milo, ang tagapayo ng Hell Valley, kasama rin natin. Bumalik na si Stuart Kinstone na may mas maraming talento, at walang iba kundi ang pinuno ng 4 na haligi. Ang kanyang estilo ng pangangalap ay walang talo. Binati nilang lahat ang mga bagong dating gamit ang mga nakakuyom na kamay. Pinili ni Winford ang isang nguso. Malapit nang umalis si Ethan at ang angkan ng Larsen, bilang isang dakilang kapangyarihan, ay nangangailangan ng isang matalinong tagapayo sa mga darating na taon. Ngunit ang isip ni Ethan ay labis na nabaluktot kaya't nahikayat niya si Conrad na sumali rin. Para pigilan ako. Ayan na ang promosyon ko. Naghinagpis si Winford. Nang matapos ang mga kaaya-ayang kwentuhan, pinaalis niya ang lahat, Sir Leng, sumama ka na sa amin. Dinala niya ang 3 taktikiste sa kanyang silid. Umakyat siya sa isang upuan at tiningnan sila, lahat tayo ay matatalinong tao rito at alam na natin ngayon ang aking mga intensyon. Oo, kayong 3 ang magtatatag ng mga checks and balances sa angkan ng Larsen. Kudos, hahaha. Ngumiti ng maliwanag si Ethan, ngunit bumantong hininga si Winford dahil sa kanyang pagkadismaya. Katie wala Kinstone, ikaw ang namuno sa angkan ng Larsen ng mag-isa sa loob ng maraming taon at simula nang malaman ko ang iyong pag-alis, naisip kong dumating na ang aking panahon para magningning. Upang ipakita ang aking mga kasanayan. Ngunit nagplano ka para sa 2 pang tao na pigilan ako. Hahaha, ang kapangyarihang magbalanse ay katangian ng isang pinuno, lalo na ngayon na mas malakas ang mga opisyal kaysa sa Panginoon. Kung wala si Stuart Kinstone na pumipigil sa iba gamit ang mga uod, matagal nang naging biktima ang magkapatid na Larsen. Tama lang ang lahat ng ginagawa ni Stuart Kinstone. Naunawaan ito ni Conrad mula sa kanilang pag-uusap kagabi. Tumanggaw si Milo. Ang 3 ito ay pawang mga utak-isip. Ang tanging dahilan kung bakit sila na-control ni Ethan ay sa pamamagitan ng isang maliit na trick, kung hindi ay hindi niya sila hahayaang makita ang bukas. Hindi pa kasama ang pag-iwan sa kanila sa paligid ng mga walang muwang na magkakapatid. Ang pag-agaw ng kapangyarihan, ang pagtatag ng matibay na pundasyon, hahaha, kahit sino sa 3 ito ay kayang gawin ito sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit sa kanilang lahat lamang patuloy na lalago ang mga bagay-bagay. Nakita ito ni Winford, ngunit ang pagkadismaya ay labis na hindi niya kayang tiisin. Ngumiti si Ethan, lahat kayo ay may kakayahang mga lalaki. Maaaring pigilan ko kayo para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan, ngunit hindi ako hangad lang sa inyong mga talento, sa halip ay tutulungan ko kayong ilabas ito sa buong potensyal nito. Sa panahong iyon, magiging abala kayo kaya wala na kayong oras para manloko sa isa't isa. Hawak ni Ethan ang 3 piraso ng jade, ito ang susunod na bahagi ng plano ko. Kasama na rin ang bawat isa sa inyong mga tungkulin. May napansin si Sir Leng, pero ito na ang huling patakaran. Binasa ito ng 3 at lahat ay sumigaw, Larsen Alliance. Alyansang Larsen. Tumanggaw si Ethan, kumikislap ang mga mata habang ipinapakita ang kanyang plano, ang 7 maharlikang bahay ay naglalaban-laban para sa kapangyarihan, para sa mga lupang ito. Ngunit kahit na maunawaan nila ito, limitado lamang sila sa Titans. Tayo na ngayon ang anino ni Titans, malaya sa mga gapos ng emperador at maaaring lumampas sa mga hangganan ng bansang ito upang tumanggap ng mga kilalang angkan. Lumago ng walang limitasyon upang maging isang higanti na hindi pa nakikita ng mga katulad ng mga matataas na sekta. Natulala ang 3. Itinuro ni Conrad, Katie wala Kinstone, napakalaki nito.
Sa pamamagitan ng pagsira sa mga hadlang ng bansa, pagtanggap sa mga panlabas na angkan, magiging isang organisasyon tayo sa labas ng mga hangganan ng bansang ito. Magkakaroon tayo ng hindi mabilang na mga tauhan at mapagkukunan. Maaari pa nga nating pag-agawan ang kontrol sa mga lupain sa kanluran, at maging ang pinakamataas na kapangyarihan nito sa mga anino. At tayo lamang ang makakagawa nito dahil tayo ang anino ng imperyong ito, wala sa kontrol nito. Sa pamamagitan ng pag-akit sa mga angkan ng ibang mga lugar, hindi ito babalik para kagatin tayo at hindi rin mapapansin ng ibang mga imperyo. Lalago tayo ng husto na walang bansang makakahawak sa atin. Natatawang sabi ni Ethan, may isip kaya ang tatlong controller na gumawa ng maliliit na plano kung sila na ang bahala sa ganitong higanti. Tumingin sa kanya ang tatlo na puno ng papuri. Ikinuyom ni Conrad ang kanyang mga kamay, kamangha-mangha si Stuart Kinstone, dahil lamang sa kanyang ambisyon. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo sinabi sa akin na mas malaking gantimpala ang iyong inaasahan. Malinaw na ang lahat ngayon. Ang aking kasanayan ay napakahalaga sa pagsasakatuparan ng isang napakagandang gawain at tatanggapin ko ito ng walang pag-aalinlangan, hahaha, natuwa si Winford. Nagpatuloy si Ethan, ang proyekto ng Larsen Alliance ay alam lamang nating apat sa ngayon. Mas malaki ang magiging ikasasama nito kaysa sa ikabubuti kung hahayaan nating madamay ang mga bahay na determinadong itayo muli ang kanilang pamana. Ayokong makita muli ang parehong kaguluhan tulad ng panahon ng 7 bahay. Kayong tatlo ay mga taong may karunungan. Ang una ninyong gagawin ay ang gawing talikuran ng mga bahay na ito ang kanilang mga plano sa muling pagtatayo at maging ang aming mga unang taga-suporta ng Larsen Alliance. Parehong mapangasar ng ngiti ang tatlo, wala nang mas simple pa kaysa sa reverse psychology. Tumanggaw si Ethan ng may malapad na ngiti. Dahil ang tatlong ito ang sentro ng lahat, sigurado na kinabukasan ng angkan ng Larsen. Aalis na ako. Kaya nyo nang hawakan ang saklaw ng isa't isa. Umalis si Ethan. Nagtanong si Winford, Stuart Kinstone, ang iyong isipan ay isang tunay na misteryo. Paano mo naisip ang proyektong ito? Nakita ko ang nangyari. Ngumisi si Ethan. Naguluhan ang tatlo. Nakita mo ba? Anong angkan sa kontinenteng ito ang gumawa nito? Bakit hindi pa natin ito naririnig? Walang nakakaalam na ang dakilang sagradong domestic ay mayroong siyang clan sa kaibuturan nito, kasama ang lahat ng iba pang clan sa alyansa nito, isang bundok na nagdudulot ng takot maging sa mga sekta. Pumasok si Ethan sa isa pang silid, kung saan naghihintay ang dalawang pantas. Kahit na sa kanilang mga selyadong cultivation, hindi sila makagalaw at maaari lamang silang umupo doon ng may maputlang mga mukha. Matagal na panahon na, mga kaibigan. Kumusta na ang buhay sa inyo? Hahaha. Sumenya si Ethan at natigilan silang dalawa, medyo naging abala lang ako kaya hindi ko kayo naasikaso. Patawarin niyo po ang aking kawalan ng magandang asal. Tigilan mo na ang mga palabas na pangteatro. Bilang tunay na panalo, ano ang gagawin mo, pahihirapan mo kami. Gawin mo na. Matatag na wika ni Heaven Sage. Ngumisi si Ethan, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nakakita ka na ba ng ganitong pagpapahirap, na hahayaan kang mamuhay ng payapa sa loob ng 2 buwan? Ano ang tawag mo sa 3 araw ng matinding sakit noong nahuli mo kami? Parang 3 taon sa impyerno. Sigaw ng Earth Sage. Bumantong hininga si Ethan, nako, sige na nga, may ginagawa akong pabor sa'yo. Dahil sa pagpapahirap, pinigilan ko ang buhay mo na mapunta sa ilalim ng mga kuko ng batang si Sansi. Nang mapaalis ko na siya, tumigil ang sakit at pinakain pa kita ng masigla. Nakalimutan mo ba agad? Nagpalitan ng tingin ang dalawa, ginawa namin, di ba? Simula nang matapos ang trabaho ni Satyr Gord, umalis na siya sa angkan ng Larsen at natapos na ang kanilang pagpapahirap. Anong gusto mo? Iluwa mo. Hindi naniniwala si Ethan sa kawang gawa kaya sumigaw si Heaven Sage. Ngumiti si Ethan, sana ay samahan mo ako. Ano? Ngumisi ang dalawa, hindi pwede. At bakit hindi? Tanong ni Ethan, tapos na ang pamilya ng imperyo, patay na ang emperador at malapit nang umupo sa trono ang mataba bilang aking magiging papat. Ano ang maganda sa pagsunod sa kanya? Huwag mong sabihin na mga loyaliste ka rin ng walang hanggang buhay. Nanunuya si Heaven Sage, hindi kami Raisin o Human Sage. Nasa payroll lang kami ng pamilya ng imperial kaya kami ang bahala sa mga bagay-bagay nila. Pero kung may isang panig man na hindi namin sasalihan, iyon ay ang Larsen clan.
Lahat dahil kasama mo ang maliit na kakatwang iyon. Ano ba ang ginawa sa iyo ng anak ko, at ganoon mo siya kamuhian ng ganito? Kumunat ang noo ni Ethan. Sumanghel sa ethereal stage, sinira ng kakatwang iyon ang core ng ating katawan 300 taon na ang nakalilipas, na pumihil sa anumang pagkakataon na maabot ang ethereal stage. Sabihin mo sa akin kung hindi nararapat ang puot. Iniharap ni Ethan ang isang maliit na bote, iyon lang. Tingnan mo, ito ang heaven-reaching pill ng Larsen clan, ika-10 baitang. Tinatanggal nito ang mga meridian at niniting ang mga buto. Kinuha ng sirang elderly ang isa sa mga ito at agad na gumana sa loob ng ilang segundo. Naging ethereal pa nga siya. Kailangan mo lang bitawan ang puot sa anak ko at sumali sa Larsen clan para makuha ito. Labis na nabigla ang dalawa. Mayroon bang ganoong lunas ang angka ng Larsen? Bagamat nag-alangan ang mga pantas dahil sa takot na muling malinlang, walang paraan na tatanggapin ni Katie wala Kainstone ang pasasalamat bilang kapalit para sa maliit na bigay na ito. Kami ang magiging utusan ninyo. Maaari naming palampasin ang bagay na ito sa inyong anak, ngunit kung makikipaglaro kayo sa amin. Tanga ka ba o ano? Nasa kamay ko ang buhay mo. Ano ang pakinabang ng pagsisinungaling? At kung gaano katagal ka nanatili sa peak radiant stage, sa oras na gumaling ka, uusad ka agad. Malalaman mo yan kapag uminom ka na ng gamot. Nakatitig ang mga panta sa maliit na bote at lumunok. Masyado nilang hindi mapansin ang pagnanasa kaya agad nila itong nilunok. Isang banayad na enerhiya ang pumasok sa kanilang mga hibla na nagdulot ng isang ungol mula sa kanila. 506. Isang 10 metrong pavilion ang nakapatong sa isang mataas na tuktok na may sumasayaw na ulap sa paligid nito. Isang binata na nakasuot ng malambot na itim na damit ang nakaupo sa mesa, umiinom ng tsaa. Bagamat sinira ng kanyang pilit ng ngiti ang kanyang magandang imahe, na naging dahilan upang ito ay maging masama. Parang ulupong na malapit ng manakit. Whoosh! Isang liwanag ang bumaling sa kalangitan at lumapag sa harap mismo ng binata. Inilantad nito ang isang matandang lalaking nakaputi at may gininto ang mga gilid na may hawak na pamalo ng buntot ng kabayo, na siyang larawan ng isang immortal. Tumawa ang binata at kumaway, Janfeng ng Mystical Heaven Sect, maayos ka ba nitong mga nakaraang taon? Wilson, bihira tayong mag-usap at walang magandang ugnayan sa pagitan natin. Bakit biglaan ang imbitasyon? Ano ang plano mo? Sumanghel si Janfeng at umupo. Ngumiti ng malabo si Wilson at umiling, syempre, para pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Pero masyado pang maaga para malaman. May isa pang tao na natitira. Whoosh! Isa pang liwanag ang lumitaw at ang napakalakas na kapangyarihan ay tumama sa tuktok. Maging silang dalawa ay natigilan sandali roon. Sumigaw si Janfeng, pinuno ng sekta, Ren, anong ginagawa mo rito? Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may matatalas na mukha, ang kanyang ekspresyon ay mapangasar at matatag. May tumubong manipis na buhok sa kanyang baba, na nagbigay sa kanya ng isang mabangis na tingin. Sect Leader Ren, pagbati. Sa pagkakataong ito, ang masamang ngiti ni Wilson ay napalitan ng magalang na ngiti, yumuyuko sa lalaki. Ganoon din ang ginawa ni Janfeng. Nakangiting pamitik ang lalaki at buong tapang na nagsalita, pakiusap, mga pinuno ng sekta, pumunta lang ako rito para makipag-usap tungkol sa negosyo. Huwag kayong mag-sermon para sa kapakanan ko, hahaha. Matagal nang kilala ng dalawa si Sect Leader Ren at agad na naupo. Naupo rin si Sect Leader Ren, habang nakatingin kay Wilson ng may malamig na tingin, Sect Leader Graham, totoo ba ang sinabi mo? May lakas ng loob ang Luen clan na gumawa ng mga maruruming panluloko sa likod natin. Hindi ko kailanman minamaliit ang mga ganitong mabibigat na bagay, pinuno ng sekta Ren. Tumango si Wilson. Natigilan si Janfeng, pinuno ng sekta, Ren, anong nangyayari? Hindi mo alam, Sect Leader Zuan. Tiningnan ni Sect Leader Ren si Wilson at nagtanong, hindi ba ipinaliwanag ito ni Sect Leader Graham sa pagpapadala ng Jade? Ibinente ng Luen clan ang ika-10 bahagi ng Titans kay Quan Rong. Ano? Nanginig si Janfeng, gulat na lumingon kay Wilson, totoo ba ito? Ganoon ba sila ka-overwhelm? At bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Sinabi ko na sa iyo ngayon, di ba? Single ni Wilson. Pinandilatan siya ni Janfeng Zuan. Ginagulo ako ng punk. Nagpatawag ng meeting nang hindi sinasabi ang dahilan.
Hindi naman talaga magkaibigan ang dalawang sektang ito at ngayon, nagbibingi-bingihan si Wilson, hinahayaan siyang malinlang. Si sect leader Ren ang pinuno ng tatlong guardian sects ng imperyo, ang sect leader ng Heaven Trailing Sect. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kawalang malasakit sa ganitong mabigat na bagay, masisira lamang ang relasyon namin ni sect leader Ren. At dito nagtagumpay si Wilson. Pinilit niyang pumunta ang Mystical Heaven Sect nang hindi ipinapaliwanag ang anumang bagay kay Jianfeng. Hindi ka nagsalita, ganito kalaki yan. Ang dalawang sekta ay mayroong mapagkompetensyang ugnayan, kaya bakit may sasama dahil lang sa sinabi ng isa? Pero sa tingin ko, hindi naman ganoon kalala ang problema. Pinunasan ni Jianfeng ang kanyang noo at tinitigan si Wilson. Mas naging interesante para sa binata na masiyahan sa tanawin ng may malamig na ngiti. Alam ni sect leader Ren ang lahat pero tumawa na lang siya. Sige, nakalimutan lang banggitin ni sect leader Graham. Hindi kailangang pakialaman ni sect leader Zuan yan. Ang mahalaga ay maunawaan ang sitwasyon at ang mga sanhi nito bago ito ayusin. Ngumiti si sect leader Ren, sect leader Graham, simula nang malaman mo, siguradong may ginawa ka bago mo tinawag ang Maiteng na ito. Mas matalino si sect leader Ren kaysa sa kanyang mga edad. Kumilos ako agad nang malaman ko ito. Ngayon ay maayos na ang lahat. Ngunit kakailanganin naming tatlo kung gusto naming talunin sina Quan Rong at Beast Tamang Sect. Ipinaliwanag ni Wilson ang buong sunod-sunod na pangyayari. Naglagay si Wilson ng isang gourd sa mesa, narito ang tatlong kaluluwa ng mga elder ng Beast Tamang Sect. Maaari natin silang gamitin para suntukin ang Beast Tamang Sect pero kakailanganin natin si sect leader Ren para pag-isipan kung ano ang mapapala natin dito. Humph! Ano pa ba ang meron? Ang mga Quan Rong ay nakatira sa mga bundok at kagubatan na may mayayamang lupain, maraming minahan at puno ng mga halamang gamot. Matagal ko nang hinihintay na makuha ito. Natatawang sabi ni sect leader Ren, hindi ba nila gusto ang ikasampung bahagi ng Titans? Sa pagkakataong ito, sila na ang papatayin natin. Tumanggaw si Wilson, tama lang. Lubos akong sumasang-ayon sa ideya ng pinuno ng sekta na si Ren. Magpapadala kami ng isang pangkat ng mga eksperto sa Beast Tamang Sect para sa kabayaran. Naiintindihan ko. Tumawa si sect leader Ren, sandali na lang at tataas ang shares natin, hahaha. Tumawa rin ang iba. Hindi palaging nagkakasundo sina Jianfeng at Wilson ngunit kontento na rin sila kapag nagkakasundo ang magkabilang panig. Bagamat nakasimangot si Jianfeng, nalutas na ang usaping panlabas ngunit natitira pa rin ang panloob na usapin. Dahil sa kanilang labis na pagtatangka, ang angkan ng Luen ay hindi karapat-dapat na pamunuan ng Titans. Kailangan natin ng iba, isang taong magtitiyak sa ating mga interes. Hindi mo kailangang mag-alala, pinuno ng sekta Zuan, hindi ba't malinaw na ang pagpili? Ngumisi si Wilson. Biglang nasabi ni Jianfeng, ibig mong sabihin. Ang angkan ng Larsen. Hindi. Alam ng lahat na kasama mo ang kanilang kaitiwala na si Ethan. Ang pagpili sa kanila ay magpapataas ng iyong husay. Jianfeng, bakit ka naman ganyan kamaliit? May koneksyon naman ang Larsen clan at Demon Scheming Sect, pero hindi naman dapat pag-alalahanin yun. Hindi ako yung tipo ng taong naaapektuhan ang interes ng mga sect at nagkakaroon ng galit ng Heaven Trailing Sect dahil lang sa mga mumo. Iniisip mo ba na isa akong makitid ang isip at walang alam na hanggal? Yumuko si Wilson, ang karaniwang pamamahagi ay ang Heaven Trailing Sect na makakakuha ng pangatlo, panglima sa bawat sekta at ang natitira ay iiwan kay Titans. Ngunit dahil ang Larsen clan ang kinatawan ng Titans, isang karagdagang ikasampo ang hahatiin sa amin, na may iwan na lamang dito ang panglima. Nagliwanag ang mukha ni sect leader Ren at tumango, bahagi ito ng lahat. Kahit sino pa ang kumokontrol sa pamamahagi nito, magiging pakinabang ito para sa lahat. Ang mahalaga ay ang pagbabayad ng tributo sa tamang oras at hindi ang pag-ubos ng pera. Ganun talaga. Tumawa si Wilson at binigyan si Jianfeng ng mapanuksong tingin. Nakita ni Jianfeng ang ngiti ni sect leader Ren at ang nakakatakot na lamig sa likod nito. Tumanggo rin siya, pero sect leader Ren, mayroon na tayong bagong kinatawan kaya ano ang gagawin natin sa luma? Ang angkan ng Luen ay namuno sa Titan sa loob ng 1 milenyo, ang kanilang mga ugat ay malalim. Ang pagsalakay sa kanila ay magdudulot ng kaguluhan sa mga lupain at makakaapekto sa ating mga bahagi.
Nang itatag ang Titans, kinailangan ito ng 100 taon upang makamit ang kapayapaan, isang panahon kung saan ang 7 bahay ay nasa digmaan at ang mga tao ay nahihirapang mabuhay. Paano makukuha ang mga mapagkukunan ng imperyo sa ganitong kahirap-hirap na panahon? Naiwan tayo na may maliit na kita noon. Hindi dapat mahulog ang Titan sa anarkiya. Sinabi ng pinuno ng sekta na si Ren, pinuno ng sekta Graham, may tiwala ba ang inyong kinatawan na makontrol ang angkan ng Luwen, at mahawakan ang kapangyarihan ng buong pamilya ng imperyo? Hahaha, sect leader Ren, ginagawa niya yan habang nagsasalita tayo. At saka, wala ba siyang demon scheme ang sect kung sakaling may mga aberya? Tumango si sect leader Ren, sect leader Graham, napakabata at may potensyal. Iiwan ko na ito sa iyo. Paalam. Nawala ang pinuno ng sekta na si Ren. Yumuko si Wilson. Tinitigan siya ni Janfeng. Wilson, mukhang malaki ka talaga sa harap ni sect leader Ren. Pero binabalaan kita, huwag mong hayaang may gawin ang kinatawan mo na kumokontrol sa Titans. Kung may mangyari sa bahagi ng Mystical Heaven Sect. Oo. Tumaas ang kilay ni Wilson, hindi ko kasalanan na nasa court ko ang kinatawan ni Titans. Noong kinuha ko ang bata, ang alam mo lang ay manguyam. Ngayon tingnan mo kung ano na ang kinahinatnan niya. Samantalang ang babaeng yan ay walang ginawa, hahaha. Naikuyom ni Janfeng ang kanyang mga kamao ngunit piniling sumanghal at iniwan si Janfeng na may, huwag kang masyadong mayabang. Ang batang iyon ay higit pa sa kaya mo. Magsisisi ka. Humph, ang mga walang kwentang talento ay hindi mapanganib. Gusto ko ang mga batang may kaunting kagat. Pero kahit gaano pa kadelikado, hindi pa rin siya makakatakas sa aking kamay. Sumanghal si Wilson at napahawak sa hangin ng may masamang tingin. 507. Yuyukod kami sa koronasyon ng emperador. Madaling araw na at umalangaw-ngaw sa palasyo ng imperyo ang isang anunsyo. Umakyat si Fatty na nakasuot ng gininto ang damit na dragon sa pinakamataas na upuan sa lupain, habang ang mga opisyal ay yumuyuko sa likuran niya. Mula nang lumitaw ang hukbong Quanrong, ang kabisera ng imperyo ay naselyuhan na at ang palasyo ng imperyo ay tahimik. Matagal nang hindi nakadalo ang mga opisyal sa korte, naghihintay sa takot sa nakapangangilabot na balita na tapos na ang imperyo. Naging posible ang lahat ng ito sa kamay ni Conrad, nakipagsabuatan sa mga Quanrong at ikinulong ang pamilya ng imperyo. Ang sitwasyon ay bukod kay Conrad at sa kanyang mga taksil na opisyal na pumasok sa palasyo ng imperyo, ang buong kabisera ng imperyo ay wala sa katiyakan sa katotohanan. At ang mga taksil na opisyal na iyon ay naharap na sa kaso. Pagkatapos ng ilang buwan ng katahimikan, naging posible ang unang pagdalo sa korte matapos magmalabis na pumasok si Ethan na parang isang panalo kasabay ng pagkamatay ng emperador dahil sa pagkalason. May katwiran ang dahilan. Ibinunyi ni Ethan ang bandila upang iligtas ang kanyang Panginoon. Iniwan ng matapang, tapat, at mapangahas na opisyal na ito ang panganib ng kamatayan at nagmarcha papasok at iniligtas ang pamilya ng imperyo. Sa kasamaang palad, walang anumang katapangan ang makapagliligtas sa emperador at sa prinsipe ng korona mula sa isang kapos-palad na kapalaran bilang mga biktima ni Quanrong. Nang matapos ang libing ng yumaong emperador, naghanda si Fatty para sa kanyang pag-akyat sa pwesto. Sa buong pamilya ng imperyo, siya lamang ang kandidato. Habang nakapatong sa malaking upo ang dragon, kumislap ang mga matang parang kristal ni Fatty nang magmukhang maharlika siya. Kabilang sa mga yumuyukong opisyal sina Lola, Rufus at Graham Rendon, at sumisigaw ng, mabuhay nawa ang inyong kamahalan ng mahaba at masaganang buhay. Pak Alma. Nagsalita si Fatty ng may dignidad, ang swerte ko na nakalabas ng buhay ay dahil sa tagapagtanggol ng ating bansa, ang pinakadakilang wala sa Titans, si Ethan, na sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa angkan ng Larsen, ay itinaboy ang mga barbaro sa isang magiting na pagsisikap na iligtas ang kanyang Panginoon. Ngayon ay ibinibigay ko kay Ethan at sa angkan ng Larsen ang mga parangal para sa kanilang katapangan. Sumigaw ang mensahero sa matalas na boses, naway lumabas sina Ethan at ang angkan ng Larsen para sa kanilang mga parangal. Umalangaw-ngaw ang mataas na boses sa lahat ng dako at si Ethan kasama ang angkan ng Larsen ay naglakad papunta sa gitna. Matalim na tumingin si Fatty, habang nanlulumo ang kanyang puso. Sapat na ang kasamaan ni Ethan ng mag-isa, pero ngayon. Tinanggap na ni Fatty ang kanyang tungkulin bilang isang puppet emperor, ngunit mayroon pa ring kaunting pag-asa. Base sa narinig niya mula sa mga pag-uusap ni Sheena at Mandy, malapit nang umalis si Ethan.
Ang balitang ito ay nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Kapag nawala na ang pinaka-nakakainis na peste, ang angkan ng Larsen ay magkakagulo. Walang nakatatanda sa kanila ang basta na lang yuyuko sa iba. Walang makakapidyaw sa kanila, maliban kay Ethan. Pagkatapos ay susugod siya upang mamagitin at maaari pang ang agawin ang kapangyarihan ni Titans para sa kanyang sarili. Ngunit ang kasalukuyang palabas ay nagpawasak sa kanyang mga pag-asa at naglaho sa kanal. Naglakad si Ethan sa harap ng angkan ng Larsen. Kabilang sa kanila ang 3 taong kilala ni Titans bilang pinakamahuhusay na tao, sina Conrad, Winfred at ang estudyante ng Insidious Demon na si Milo. Hindi gaanong nakakuha ng atensyon si Milo, pero sigurado si Fat, hindi mapilit ang bata. Dahil sa 3 weasel at mga matataas na opisyal na ito, ninakawan ng pagkakataon ng angkan ng Larsen ang bagong emperador. Isa pa, kung babalikan pa, makikita ang tugatog ng kapangyarihan ni Titans. Sina Jigo, Johan at iba pang miyembro ng angkan ng Larsen at maging ang mga matatanda ng Yin Yang. Base sa kanilang mga aura, mas malakas pa sila kaysa dati. Bamulong si Fatty, "Kuya, kinailangan mo bang kunin ang lahat at iwan akong nakabitin? Ano na ang dapat kong gawin ngayong wala na akong tutulong sa akin? May iba kayang iniisip ang kamahalan." Pangungot siya ni Ethan. Bamantong hininga si Fatty, "Medyo, pero wala na ngayon. Sapat na ang pagiging emperador. Magsaya ka at maging masaya sa kung anong meron ka." Ahaha, wika ni Ethan na parang isang tunay na panalo. Walang bahid ng respeto ang kanyang kilos, habang ang buong korte ay walang imak na nakatingin sa kanya. May ilang loyaliste pang ang sumang-ayon at pinuna si Ethan, "Paano mo nagawang magsalita sa kamahalan ng may labis na kawalang galang? Dapat kang bitayin. Kahit ang tagapagtanggol ng bansa ay walang karapatang maging ganito kagaspang sa kamahalan. At sino ka naman para sisihin ako?" Pang-uuyam ni Ethan, "Fatty, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Napakawalang galang na tawagin ang kamahalan." Nahihiya akong sabihin yan. Wala ka ng gana. Tumahimik ka nga." Tumahol ang mataba, habang hawak ang kanyang ulo ng walang magawa, "Mga gwardya, dalhin ninyo siya palayo at patayin." "Nako! Natulala ang matanda, kamahalan, pinuprotektahan ko po ang inyong karangalan. Bakit ako ang tinanggal sa trabaho? Kamahalan, dapat sundin ang mga batas ng korte. Huwag ninyong hikayatin ang ganitong kayabangan," nagngingit-ngit na sabi ng matandang opisyal, ipinapakita ang kanyang katapatan, habang siya ay kinakaladkad palayo. Bamantong hininga ang mataba. Tunay na pinakamasamang kakampi na maaaring makuha ng isang tao. "Bulag ka ba? Hindi mo ba ako nakikita rito pero sumisigaw ka pa rin? Balang araw, papatayin ako ng mga taong katulad mo. Kaya ko naman talaga kahit wala ang mga die-hard loyalists na katulad mo, maraming salamat. Ang alam mo lang ay magpasikat at kumilos ng walang ingat. Makinig kayo, kapuri-puri ang katapangan ni na Ethan at ng angkan ng Larsen, na nagligtas sa akin mula sa tiyak na kamatayan. Sila ang mga tagapagligtas ng mundo. Tinatrato ko sila ng may parehong respeto tulad ng langit at lupa. Dapat kayong lahat ay matutong magpigil ng sarili bago ang angkan ng Larsen, naiintindihan ninyo." Sigaw ng mataba. Nanlamig agad ang mga manunood at marami sa kanila ang nanlalaki ang mga mata. Mabigat ang mga salita ng emperador. Ang tagapagligtas ay may higit na pagpapahalaga kaysa sa sariling mga magulang. Ang ganitong paggalang ay hindi maaaring labagin. Sinabi ito ng emperador upang parangalan si Ethan, upang gawin siyang retiradong emperador. Paano? Star Reader, ang literal na kahulugan ng retiradong emperador ay higit pa sa emperador. Bagamat maaari rin itong mga hulugang ama ng emperador at maestro ng puppet. Maaaring igalang ng isang Panginoon ang langit at lupa ngunit wala ng iba pa. Gaano man kalakas ang taong ito, isa pa rin siyang opisyal at hindi kailanman maaaring maging mas mataas kaysa sa Panginoon. Ngunit mas pinahahalagahan ng emperador si Ethan kaysa sa kanyang sariling mga kamag-anak, kaysa sa langit at lupa. Nagulat silang lahat dahil dito. Sa tingin ni Ethan, lahat ay yumoko. Ano man ang sabihin ng emperador, tiyak na may ibang nakatago sa ilalim. Ngunit hindi natin tungkulin na magsalita. Hindi ba't isa sa atin ang kinaladkad palabas kanina lang? Isang silip lang at susunod na ang buong angkan mo. Mas mabuting isip na lang at maglaro ng walang pakialam.
Bumantong hininga ang mga opisyal. Ngumisi si Ethan. Nalaman na ng buong korte ang kasalukuyan niyang posisyon na ang kanyang kapangyarihan ay mas hihigit pa sa kapangyarihan ng emperador. Ito ang unang hakbang sa paggawa ng figurine para sa emperador. Sumenya si Ethan kay Fatty na magpatuloy. Bagamat may kaunting pag-aalinlangan, ang halimbawa ng katapangan ng angkan ng Larsen para sa kanilang Panginoon at bansa ay refleksyon ng langit at lupa. Sila ang nauna sa pakikipaglaban sa mga barbaro, iniligtas ang kanilang Panginoon at tinutulungan ang mga tao. Ipinapahayag ko ang angkan ng Larsen bilang ang pinakamahusay na bahay sa ilalim ng langit, humahawak ng mga mahahalagang posisyon sa Titans, namamahala sa hukbo, namamahala ng mga mapagkukunan, upang ipagtanggol ang bansa at tulungan ako sa paggabay sa mga tao. Saan man sila magpunta, dala nila ang aking pangalan. Napaupo ang matabang lalaki sa kanyang trono, pagod na pagod pagkatapos ng maikling talumpating iyon. Kumukulo ang korte, militar at mga mapagkukunan, lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng angkan ng Larsen. Paano nga ba naging dinastiyang Luen iyon? At sinabi pa niya na magkasama nilang pamamahalaan ang mga tao at lupain. Parang pagbibigay mo lang sa isang tao ng kalahati ng bahay mo. Maaaring ang Larsen clan ang pinakadakila sa kanilang mga kakayahan, pero hindi kapantay ng emperador. Para mo na ring paghuhukay ng sarili mong libingan. Naligaw ang ilan sa mga opisyal, ano ba ang problema sa bagong emperador? Ibinente niya lang ang kanyang bayan. Kahit ang isang hanggal ay marunong magtago ng kanyang mga gamit, hindi ibigay. Marami ang yumuyuko at handang magpaalala. Perpekto naman ang pagsingit ni Conrad, sa pamamahala, ang pinakamahalaga ay ang pagbabasa ng mga karatula. Mas matalino ang kamahalan kaysa sa inyo, kaya huwag kayong magpadala sa gulo. Tinitigan siya ng mga opisyal ngunit ang kanyang pahiwatig ay tila epektibo. Si Conrad ay naging punong ministro sa loob ng mahabang panahon, kaya bakit siya lumipat sa panig ng angkan ng Larsen? Nang makita ang taunang mukha ng emperador, lahat sila ay nag-atubili at umatras. May amoy misteryo rito. Huwag na nating pansinin. Pero dahil dyan, ang angkan ng Larsen ang magiging tanging may hawak ng kapangyarihan ng Titans. Ang pagbabago ng dinastiya ay sandali na lamang. Hindi naman sa problema nila iyon. Kung walang pakialam ang angkan ng Luen, bakit pa sila mag-aalala? Kumalma ang mga opisyal, at natahimik ang kanilang mga isipan. Sumimangot si Conrad at tumingin kay Ethan na may natutuwang tingin. Habang lalo silang nalulungkot sa emperador, lalo silang magiging malayo sa isa't isa at walang magagawa ang emperador. Humarap si Ethan sa mataba at sumigaw, aalis na tayo. Habang paalis sila, walang hamarang o sumimangot sa bastos na ugali ni Ethan. Labas na ngayon na hindi siya maaaring pakialaman ng emperador. Sandali lang. Nagningning ang mga mata ni Fatty, mga kapatid, matagal na tayong hindi nagkikita. Hinihiling ko sana na manatili kayo at makipag-usap sa akin. Tumaas ang kilay ni Ethan. Ano kaya ang iniisip niya? 508. Sa mga hardin sa likod bahay ng palasyo ng imperyo, pinauwi ni Fat ang lahat ng kanyang mga tagapaglingkod, maliban kay Levi, habang naglalakad siya kasama si Ethan sa isang liblib na daan sa kakahuyan. Bumantong hininga si Fatty, kapatid, naaalala mo ba noong nanumpa tayo ng kapatiran sa Rockland City? Isa akong prinsipe at isa kang lingkod ng isang wasak na angkan. Pero tingnan mo kami ngayon. Isang monarko ng isang bansa at ang tunay na pinuno ng Titans. Hindi ba't dumadaan lang ang oras? Sige na nga. Umungol si Ethan, dahilan para mapailang siya. May ahem, nagpatuloy si Fatty, ang ibig kong sabihin ay, maglakad ka ng mag-isa kasama ko sa paligid ng Imperial Palace, nang walang mga gwardya. Pinatutunayan nito ang ating tiwala bilang magkakapatid. Hindi, wala ka talagang sapat na karapat-dapat na patayin ako. Iniisip mo ba na ako si Conrad, na napakahina ko kaya kailangan kong gumawa ng pagtataksil para mabuhay? Pangungot siya ni Ethan. Nabulunan si Fatty. Namula rin si Levi. Hindi naman nanunuro si Ethan pero halos tama ang tama. Kahit si Divine Dragon Levi ay hindi kayang sirain si Ethan mula sa dilim. Hindi kasama ang iba pang bahagi ng Imperial Palace. Ganoon siya ka-confident noon.
Bumantong hininga si Fatty, kapatid, alam kong tuso at makapangyarihan ka sa lahat ng dako, pero pwede bang huwag mo akong saktan sa tuwing babuka mo ang bibig mo? Nauna ko nang ipinaalam ang buong talumpati sa pagkakaibigan, para mas mapalapit pa sa isa't isa, pero binasag mo lang lahat sa 3 linya at sinira mo ang mood. Lalapit ka. Ang pagyayabang ng walang dahilan ay nagpapatunay na wala kang ginagawang masama. Pang-uuyam ni Ethan, sabihin mo na nga, ano pa bang kailangan mo sa akin? Nanigas ang berdeng mga mata ni Fatty. Ethan, tayo lang ang nandito kaya magsasalita na ako. Matatag ba ang ating pagkakapatiran? Siyempre naman. May nasira ba akong pangako? Itinaas ni Ethan ang baba niya. Tumanggaw si Fatty, magkapatid pa rin tayo dahil dyan. Pero hindi mo naman pwedeng laging sir-on ang kapatid mo. Isa akong monarko rito. Maraming implikasyon ang pag-agaw sa kapangyarihan ko, pero hindi mo man lang ako tinatrato ng may respeto. Maaari mo bang iligtas ang sarili kong imperial? Bigyan mo ako ng maitutulong para mabuhay. Para saan naman kailangan ng kapangyarihan ng isang puppet emperor? Tinaasan ni Ethan ang isang kilay, hindi ba kayo binalaan ng mga magulang ninyo na umupo na parang isang mabuting tuta? Kalimutan ninyo ang mundo, kung hindi ay malapit na kayong sunugin nito at ang buong angkan ninyo. Mas maganda ito ngayon. Ang mabuhay ng marangal bilang isang emperador, hindi inaalala ang mga problema nito at humaharap sa mas seryosong mga bagay, tulad ng pagbabawas ng sobrang taba. Para kang isang immortal. Ano pa ba ang hindi magugustuhan? Tinapik ni Ethan ang nanginginig na tiyan ni Mataba. Sumagot ang matabang babae, isa akong emperador na may mithiin at ambisyon, na hindi mamuhay sa dilim. At noong naging magkapatid tayo, hindi kita nasaktan kaya hindi mo rin magagawa sa akin ang pareho. Ngayon, sisirain mo ba ang angkan ko dahil sa mga salita ko? Fatty, pwede mong sabihin ang gusto mong sabihin. Kumurap si Ethan, kung gusto ko kayong patayin lahat, ginawa ko na sana ngayon. Ayoko lang guluhin ang lupain at guluhin ang mga plano ko. At naaalala ko pa rin na hindi tayo lumampas sa ating mga hangganan noong mga panahong iyon. Pero bakit mo hiniling na ibalik ang iyong kapangyarihan? Oo naman, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat, pero isipin mo ang kahihinatnan. Mga bunga. Tumayo si Fatty dahil sa pag-aalala. Sumingit si Levi, ang 3 sekta ng tagapag-alaga ng imperyo. Eksakto. Tumanggaw si Ethan, ang plano ng yumaong emperador ay nagdulot ng panganib sa kanyang mga lupain dahil sa panghihimasok sa mga interes ng mga sekta. Kung naging maayos ang lahat, siya ang may hawak ng kapangyarihan at hindi siya pagdududahan ng mga sekta. Ngunit dahil nabigo siya, nawala na sila ng tiwala sa angkan ng Luen, at naghahanap ng kapalit na kinatawan ang Titans. Kung pag-uusapan ng katanyagan at kapangyarihan, tanging ang angkan ng Larsen lang ang karapat-dapat, kaya kinuha namin ang lahat ng kapangyarihan at benepisyo ng imperyo. Kung sakaling hindi kami naging Shadow Emperor, magtatayo lang sana ang mga sekta ng isa pang angkan at magiging puppet ka pa rin. Kailangan lang kumuha ng handler dito. Ngumiti si Ethan, matagal na kaming magkakaibigan dito. Magkakilala ang angkan mo at ang angkan ko. Sina Sheena, ang batang binibini, at si Prinsesa Mandy ay malapit sa isa't isa. Anumang problema mo, matutulungan ka namin, at mabait ka rin. Samantalang sa ibang angkan, gaano kabuti sa tingin mo ang kalalabasan mo? Nanginig si Fatty at bumantong hininga. Kinuha niya ang angkan ng Larsen bilang kanyang tanging kalaban. Sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan mula sa kanilang mga kamay, siya ay magiging isang tunay na emperador. Ang kanyang tunay na mga kalaban ay ang mga sektang iyon, na laging nasa anino, palaging may kontrol sa loob ng libu-libong taon. Lumubog ang pag-asa ng Mataba. Hindi sana isinagawa ni Ama ang Secret Pearl Order kung alam niya. Secret Pearl Order. Tanong ni Ethan, mayroon ba nito ang angkan ng Luen? Akala ko ba pinaglalaroan lang ng emperador ang board para laruin ang kamay niya? Bumantong hininga si Fatty, habang ang angkan ng Luen ay mapapahamak dahil sa kanilang kalagayan, ang Secret Pearl Order ay nawalan na ng kahulugan. Ito ay isang utos na ipinasa sa susunod na emperador sa kanilang huling higa ng kamatayan. Ito ay para lamang sa pandinig ng emperador at isang pamantayan ng pag-uugali, isang gumagala na dragon na nasisiyahan sa perlas.
Ano iyon? Tanong ni Ethan. Bumantong hininga si Fatty, isa itong lihim na landas na inihanda para sa akin ni Ama. Ang ihagis ang perlas at hayaang paglaruan ito ng dragon. Ang lahat ng ginawa ng mga emperador ng Luen sa nakalipas na milenyo ay ang mag-udyok ng kaguluhan sa mga paksayon, upang pahinain sila. Kailangan nating lahat na ituloy ang kredong ito, o lumikha ng sitwasyon kung hindi natin magagawa. Ang digmaan ng mga bahay 1,000 taon na ang nakalilipas, kung saan winasak ni Gu Santong ang Titans 300 taon na ang nakalilipas, ay mga pangunahing halimbawa. Maging ang paglitaw ng angka ng Larsen, na nagtutulak sa mga paksayon upang lumaban. Sa madaling salita, ang emperador ay nakaupo sa kanyang trono at nasisiyahan sa dula. Habang ang pagkakaisa ng mga paksayon ay magpapatatag sa trono. May katuturan iyan. Tumanggaw si Ethan, ang paraan ng mga pinuno ay tungkol sa mga tseke at balanse, imposible kung walang uot. Ginagawa ba nitong kasinungalingan ang kwento tungkol sa 3 sinaunang bahay ng Rockland City? Umiling si Fatty, hindi ba't sinabi ko na, kung wala kang mga kondisyon, gumawa ka ng mga ito. Para maging kapanipaniwala, lahat ay dapat totoo. Iyon nga lang, ang mga salita ng tagapagtatag ay isang catalysta, kung saan ang bawat emperador ay naghahanda ng daan para sa susunod kung sakaling hindi sila magtagumpay. Ang 3 angka ng Rockland City ay dating mga opisyal ng Titans. Nagpaplano para sa 1,000 taon. Ang iyong angkan ay mula sa lahing imperyo. May 2 mukha at ginagamit ang iyong mga inapo sa pagod, bumantong hininga si Ethan. Tumanggaw si Fatty, isang emperador ang namumuno sa isang nag-iisang landas, napapaligiran ng mga kaaway. Kahit na mabait ang isang emperador, ito ay itinuturing na kahinaan, at sa huli ay mapapatomba siya. Ngunit natalo pa rin kayo sa aming angkan. Ang gumagala na dragon na nasisiyahan sa perlas ay natapos na, nawasak sa napakalakas na kamay ng soaring demonic dragon na pumapatay sa ating lahat. Nagtitigan silang dalawa ng matagal, saka tumawa. Sabi ni Fatty, kapatid, may maitutulong ka ba sa akin? Ano iyon? Proposal. Ngumisi si Fatty, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Danica. Nangako ako na sa araw na aakyat ako, gagawin ko siyang emperoress sa anumang paraan. Sa kasalukuyang pagbabago, minamaliit ng Veiled Dragon Pavilion ang angka ng Luen. Kaya hinihiling ko sa iyo, kapatid, na tulungan mo ako. Nako! Tumanggaw si Ethan pagkaraan ng ilang sandali, walang problema. Pwede ko silang tanungin, pero wala akong pakialam kung tatanggi sila. Kung plano mong gamitin ang pangalan ko para magnakaw ng asawa, mag-isip ka ulit. Hahaha, ang isip ng dakilang Katie wala Kindstone ay isang labirinto. Paano ko nga ba magagamit ka? Sabi ni Fatty, ayaw ko ng pangalan mo, para lang matulungan mo ako. Nagpadala ng liham ang emperador ng Quanrong hindi pa katagalan, para tabyusin si Tyson at ang iba pa sa pamamagitan ng pagsusuko sa pinakamatabang lupain ng Quanrong. Matatanggap ko lang ito gamit ang aking selyo. Pero kailangan mo akong patayin para mapirmahan ito. Hindi ko kailanman magagawa iyon kung wala ang munting Danica. Gusto kong ibigay ang lupang ito sa Veiled Dragon Pavilion. Malamang natatanggapin ng Veiled Dragon Pavilion ang panukala ng bukas palad. Ngunit kakaunti ang kanilang mga tauhan at ang mga lupain ay nasa hangganan. Tiyak na lalapit sila sa iyo para humingi ng tulong. Nasa iyo ang hukbo ng Drake at magagamit mo ito upang lubusang sakupin ang Veiled Dragon Pavilion upang makamit ang kapayapaan. Makukuha natin ang gusto natin. Tumanggaw si Ethan, magaling. Kasing talino mo ang iyong ama. Maging tapat ka ngayon, naisip mo na ba akong atakihin? Hinding-hindi. Mabilis na tugon ni Fatty. Tinitigan siya ni Ethan ng ilang sandali at tumanggaw, tutulungan kita. Pero hayaan mo na ang usapan, pwede akong magbigay ng mas maraming kondisyon. Hindi ko hahayaang matalo ka sa kasal lang. Hahaha, para sa iyo ay maaaring wala lang iyon, ngunit para sa akin ang kasal na iyon ang lahat. Bumantong hininga si Fatty, nakikita kong mawawala ang mga lupain ko, pero hindi ko rin mawawala ang pagmamahal ko. Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng kagandahan kaysa sa mga lupain. 500. Tiningnan siya ni Ethan ng may pag-aalinlangan, ngunit nagtitiwala pa rin sa kanya.
Ang isang matalinong lalaking nasa piling ng pag-ibig ay hindi kailanman makakatakas. Aalis na ako. Paul. Naglakad palayo si Ethan. Bumantong hininga si Fatty. Nako, kuya, lagi ko namang naiisip na umatake, pero wala akong lakas ng loob. Humarap siya kay Levi, ang angkan ng Luen ay papasok na sa hibernation ng ilang araw. Ayoko nang gumawa ng kahit ano. Tere na talakayin natin ang huling variable. Tumango si Levi at sumunod ng malapitan. Dumating ang dalawa sa timog kanlurang sulok ng Imperial Palace, isang bilangguan para sa karamihan ng mga karumal-dumal na kriminal. Ethan, sandali. Habang palabas ng Imperial Palace, isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Nakita niya si Mandy na tumatakbo palapit kasama si Sheena. Nagtanong si Ethan, ano yun, prinsesa? Nais kong pasalamatan ka sa pagtatanggol sa Titans mula sa pagsalakay ni Quan Rong, sa pagliligtas sa ating mga tao, at sa pagpapagaan ng mga krimen ng aking ama. Yumuko siya ng malalim. Nanunuya si Ethan, prinsesa, hindi ka tanga. Dahil sinira ko ang plano ng iyong ama, mas masahol pa ang naghihintay sa iyong angkan. Pero nagpapasalamat ka pa ba sa akin? Kailangan ko. Alam kong mali ang ginawa ni tatay, kaya naman nagalit ang lahat. Ito ay isang makatarungang paghihiganti. Wala akong kinamumuhian. Siyempre hindi, paano mo natitiis yan ng mahina mong katawan? Palagi mo yang inilalabas ng pasiga, hahaha. Pang-aasar ni Ethan, pero hinahangaan ko ang tatay mo dahil sa mapanlikhang planong naisip niya. Sayang, wala sa panig niya ang tadhana, dahil magkahawak kamay kami ni Sheena. Iba sana ang nangyari kung hindi. Ngumiti lamang ang prinsesa at bumantong hininga, ang tagumpay ni ama ay para lamang sa pamilya ng imperyo habang ang mga tao ang magdurusa. Mas gugustuhin ko pang makitang mabaigo ang aking ama kaysa masaksihan ang ganoong resulta. Tinitigan siya ni Mandy nang may nagmamakaawang mga matang, Ethan, may maitutulong ka ba sa akin? Ano? Sumulyap sa mga mata ni Sheena na puno ng pag-asa, humarap siya sa prinsesa. Bulong niya, si kuya ay nagkasala ng pagpatay sa hari at pagpatay sa ama, ang kanyang kapalaran ay kamatayan. Pero kapatid ko pa rin siya. Umaasa akong makita siya pero hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi sasabihin sa akin ng ikatlong kapatid. Ikaw lang ang maitatanong ko. Para maiwasan ang iskandalo ng mga krimen ng prinsipe ng Corona, sinabi ni Fatty na namatay siya sa kamay ni Quan Rong. Paano sa tingin mo siya haharapin ni Fatty? Habang buhay na pagkakakulong o kamatayan. Tiningnan ni Ethan ang prinsesa, kung ang huli ang dahilan, malamang patay na siya. Nataranta ang prinsesa sa loob-loob niya. Sumimangot si Sheena, patay na ba siya o nasa kulungan? Nakakainis talaga. Problema na ni Fatty yan ngayon. Iligtas mo yan. Sinabi sa akin ni Elderly na may mga especially iyak raw sa lahat ng dako sa Imperial Palace, na nagmamasid sa bawat kilos ng bagong emperador. Nakialam si Sheena. Nagliwanag ang mukha ni Princess at pinagmasdan siya ng may pag-asa. Kailan pa naging maluwag ang dila ni Elderly? Inamin ni Ethan, oo, alam ko kung saan nakakulong ang prinsipe ng Corona. Nasa bilangguan siya ng hari. Pwede ba namin siyang bisitahin? Tanong ng mga prinsipe. Tumanggi si Ethan, magkapatid kami ni Fatty. Hindi ako makikialam hanggat hindi siya lumalampas. Gumuho ang mood ni Mandy. Tinitigan ng masama ni Sheena, kailan ka pa naging ganito katuwid? Humph, puro dahilan lang ang naririnig ko. Huwag mo kaming tulungan, pipilitin lang naming pumasok at sasabihing utos mo yan. Tingnan mo kung paano kami pipigilan ng mga gwardya na yan. Sandali lang. Bumantong hininga si Ethan sa huli, sige, isasama kita pero huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Gusto kong bantayan si Fatty ng mas matagal pa. Bawat galaw niya ay nakakaapekto sa magiging ugali niya sa hinaharap. Tumango ang mga batang babae ng may ngiti. Bumantong hininga si Ethan at idinampi ang mga kamay sa baywang ng mga ito, ang kanang mata ay kumikislap ng gininto ang kulay, alis na tayo. Ah! Namula ang dalawa, lumitaw sa isang dilaw na pasilyo ng bilangguan. Iniwasan siya ng mga babae at pinanood si Ethan na nakaturo sa ikatlong selda, nandoon ang prinsipe ng Corona.
Tumango ang prinsesa na may nakayukong namumula na ulo katulad ni Sheena. Puro mga babae sila. Dahil sa mabilis na pagsalakay ni Ethan sa kanila, napahiya sila. Ngunit ang pangunahing salarin ay tumingin lamang sa kanila ng kakaiba. Anong meron sa kanila? Isang minuto lang, kinukulit nila akong dalhin sila rito, tapos bigla na lang silang tumitigas. Dumating na ang emperador. Isang matinis na boses ang umalangaw-ngaw sa mamasamasang bilangguan at nataranta ang mga babae. Bamulong si Mandy, Ethan, umalis na tayo. Nandito na ang ikatlong kapatid. Umiling si Ethan, hindi, dahil sikreto ang kulungang ito ang pinakamahusay na paraan para subukan siya. Gusto kong makita kung ano ang nasa isip ni Fatty. At kung totoo ang mga sinabi niya. Tumahimik ka at huwag kang gagalaw, pagmamakaawa ni Ethan. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa tatlong gininto ang halo habang pinapagana niya ang Mirage World. Ang mga imahe ng tatlo ay nabago at agad na naglaho. Gumawa si Ethan ng ilusyon na naroon sila mula sa mga mausisa. Lumapit sina Levi at Fatty. Kumalabog. Bumukas ang pinto ng selda at pumasok ang dalawa at sinalubong ang isang pamilyar na figure, ang Corona Prinsipe. Kahit na sa kanyang selyadong cultivation, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat mula sa lahat ng pagpapahirap. Malaki. Tinakpe ni Ethan ang bibig ni Mandy habang umiiyak. May pilit na ngiti, naglakad si matabang lalaki sa harap ng Prinsipe Corona. Kuya, medyo abala ako nitong mga nakaraang araw dahil sa libing ni Ama at sa aking pag-akyat sa trono, kaya hindi kita nakita. Tinitigan ng maputlang mukha ng Corona Prinsipe ang mga bagong gininto ang hibla ng mataba gamit ang mahinang tingin at kinutya, ikaw na matabang baboy, hindi ka emperador dahil sa damit. Hindi ko akalain na nahulog ako sa kamay mo. Itinago mo lang yan sa sarili mo. Hahaha, kinailangan kong magpakabastos, magtiis ng may pagpapakumbaba sa ilalim ng peking paggalang o wala kang itataboy para paalisin ako. Nagpakita si Fatty ng isang nakakaakit na ngiti. Nagngalit ang mga ngipin ng Corona Prinsipe, dapat sana akin lahat ito. Binulag ng nasa harap ko, nawala sa paningin ko ang mas malawak na larawan. Nabigo ako. Bumantong hininga ang prinsipe ng Corona at saka nangutya, pero may iba pang tao sa likod ng lahat ng ito. Matandang pangatlo, isa ka lang taong pasaway. Ano ang pakiramdam? Ang tunay na nanalo ay si Ethan, hindi ba? Hahaha. Hindi nagpahuli si Fatty sa ungol sa kanyang tainga, oo, siya ang tunay na panalo rito. Alam ko na iyon. Maaaring naaga na siya ni tatay, sinalakay sa bawat pagliko, pero hindi ako sumama sa kanila. Kumbinsido akong marami siyang paraan para makaganti sa pabor. Hindi garantisado ang panalo ni tatay. Naku, ang optimistiko mo naman, di ba? Noong mga panahong naliligaw ang mga kakampi niya, nakikipaglaban sa ama at sa buong bansa, ang tanging dahilan kung bakit bumalik ang mga kakampi niya ay dahil sinira ng Regent Estate ang kanilang mga tahanan. Paano ka nakasiguro na siya na ang huling tatawa? Huwag mong sabihing isa kang visionary. Umiling si Fatty, nayanig ang mundo sa pag-alog ng buntot ng dragon sa lupa, pagkatapos ay dumating ang dragon sa langit upang sugpuin ang kaguluhan. Dahil parehong umiiral ang mga dragon sa langit at lupa, tatawagan ng lupa at mga ilog ang kani-kanilang hari. Ito ang propesya ng mataas na pari na si Bradley nang lumunin ni Ethan ang kaluluwa ng dragon ni Quinley at nang inag ang mundo. Ginugulo ni Ethan ang Titans mula noon at ang mga paksayon ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Doon nagamit ng ama ang kanyang pagkakataon, at ibinalik sa kanyang mga kamay ang kanyang dakilang plano sa pakikipagbuno. Bumantong hininga ang Prinsipe Corona. Ngunit ngumisi ang mataba, mali lahat. Ang mga salita ng mataas na pari ay isang palaisipan. Sa unang linya, naiintindihan naman ito ni ama, ngunit mali ang pagkakabasa niya sa huling linya. Ang bawat lupain at mga ilog ay tatawag sa kanilang hari ay hindi isang senyales ng pagbagsak ng Titans. Isipin mo, ano ang ipinahihiwatig ng mga ilog? Tubig. Sa pinagsamang tubig at bawat isa, ano ang naiintindihan mo? Larsen. Malinaw na sinasabi ng huling linya na ang angka ng Larsen ay magtatagumpay sa pamamagitan ng tadhana. Ano? Hindi nakapagsalita ang prinsipe ng Corona.
Iniutos ng langit na ang angkan ng Larsen ang papalit sa angkan ng Luen. 510. Lumingon pabalik sa prinsipe ng Corona, ngumiti si Fatty, dahil dito, hindi ako nakipagtalo kina Ethan at Larsen clan. Dahil sa takot sa paghihiganti ng Diyos. Ang posisyon ko, sa katunayan, ay may tatak ng pagsang-ayon ng langit. Sus Mariosep, ang pagsang-ayon mo, isa ka lang papat. Dapat ba ipagmalaki yan? Single ng prinsipe ng Corona. Tumawa lang si Fatty, pero isa akong emperador. Ang huling sinabi ni Ama ay, kahit anong kaya mong hawakan, iyon na iyon. Mabuti na lang at nahawakan ko na ang trono habang ang mahal kong kapatid ay nalulungkot pa nga kahit hindi ako naging isang papat. Bakit ka, nagngalit ang mga ngipin ng prinsipe Corona? Pumalakpak si Fatty ng may sadistikong ngiti, dalhin mo ang gamot. Bulok na bola ng taba, ano ang plano mo? Sigaw ng prinsipe ng Corona. Ngumiti si Fatty, gumamit ka ng gamot para patayin si tatay, isang eskandalo na kinailangan kong pagtakpan. Pero para sa paghihiganti ni tatay, hahayaan kitang mapahamak sa parehong paraan. Lumapit ang isang katulong na may dalang mabahong mangkok. Malapit nang mawala ang nakapandidiring amoy. Nahirapan si Mandy na pumunta roon ngunit pinigilan siya ni Ethan, paulit-ulit na sinasabing manatiling kalmado. Nanginig ang prinsipe Corona sa bawat hakbang ng paparating na mangkok ng kamatayan, naku po, huwag mo nang ipagwalang bahala ang pagpatay sa akin gamit ang maliit mong dahilan. Kung hindi lang ako ang unang umarte, baka nakialam ka na rin noong araw na iyon. Nangangahas ka bang hamanin akong gumanap bilang isang walang kupas na birtod, isang napakasamang mapagkunwari? Tama ka sa isang bagay. Pareho tayong malupit at masama. Tumaas ang kilay ni Fatty, ang pagpapagaan ng konsensya ko sa pamamagitan ng paghihiganti tulad ng pagpatay mo kay tatay isang dahilan. Habang mas hindi ako mapakali kung hahayaan kitang mabuhay. Nawala na sa atin ang tiwala ng mga sekta ng tagapag-alaga at nililimitahan ni Ethan ang mga kilos ko. Kung sa pamamagitan ng isang himala ay makatakas ka, at gamitin ang iyong pangalan bilang Corona Prinsipe upang labanan ako, wawasakin ng mga sektang iyon ang angkan ng Luen. Para sa kaligtasan ng ating angkan, kuya, magkaroon ka ng maagang buhay. Dinala ni Fatty ang mangkok sa prinsipe ng Corona. Hindi makagalaw ang prinsipe Corona, tanging ang naisagot niya ay, bulok na taba, pagsisisihan mo ito. Hindi ko kailanman pinagsisisihan ang mga ginawa ko, kung hindi ay hindi sana ako nakarating sa trono. Humahajejek si Fatty, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kalupitan, habang ibinubukan niya ang bibig ng prinsipe ng Corona at pilit na pinapakain ang malagkit na gamot. Mahina ang naging laban ng Corona Prinsipe. Dahil nasiliwhan na ang kanyang cultivation, ang tanging nagawa niya ay mag-alburuto sa puot habang ang nakakasuklam na putik ay bumubuhos sa kanyang lalamunan. Lumuluha si Mandy, nanginginig na parang dahon. Nanatili lamang siyang tahimik dahil sa pagtakip ni Ethan sa kanyang bibig. Itinapon ni Fatty ang walang laman na mangkok at humajejek, hahaha, makakapagpahinga na ako ng maluwag. Hahaha, mataba, biro mo yan. Hindi ka magkakaroon ng malayang paghahari kahit na isa kang papat. Duguan ng Corona Prinsipe mula sa kung saan-saan, namumula ang mga mata, ngunit tumatawa habang nagmumura. Nanunuya si Fatty, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ano pa nga ba ang magagawa ng isang patay? At talaga. Humph, baka patayin mo ako, ang taba mo, pero huwag mong isipin kahit isang segundo na magiging panatag ka. May iba pang taong gusto rin ang upuan mo. Pangalawang kapatid. Natatawang sabi ni Fatty, salamat sa pagpapaalala. Ang ulo ng ledrilyong yan ay magdudulot ng gulo sa kalaunan. Pero maaari ka nang magpahinga ng maluwag, alam kong sisiguraduhin kung susundan ka niya sa lalong madaling panahon. Humajejek ang Prinsipe Corona, hahaha, sumunod ka sa akin. Kailangan mo muna siyang hanapin. Anong sabi mo? Kumunat ang noo ni Fatty at sumigaw, hindi ba siya ikinulong ni tatay? Anong ginawa mo? Nababalot ng itim na dugo ang mukha ng Corona Prinsipe, at tila may namumuong buhay sa bawat butas ng kanyang mga mata, ngunit tanging ang kanyang ngiti na lamang ang natitira, wala akong pakialam kung sabihin ko sa iyo.
Para masigurong magiging maayos ang anibersaryo ng aking ama ayon sa aking plano at hindi makatakas ang aking pangalawang anak sa kaguluhan sa palasyo ng imperyo, naghanda ako ng ilang mga paraan. Una ay ang paglason sa ama at pagkatapos ay ang pagpatay sa iyong anak na lalaki nang hindi sinasadya. Ang isa pa ay ang pag-utos sa isang tao na kunin ang aking pangalawang anak. Kung magtatagumpay ako, mamamatay ang pangalawang kasama ko. Kung mabaygo ako, siya ang magiging tagapaghiganti ko, babaligtarin niya si Titans. Bakit mo ginawa yon? Kumunat ang noo ni Fatty, kung gumana lang ang plano ni tatay, malamang ay pag-aari na ng angkan ng luwen ang Titans. Sinisira mo ang lupain namin. Nanunuya ang Prinsipe Corona, mahal kong bulok na fatas, nakalimutan mo na ba ang mga turo ni ama na ipinangaral mo ngayon lang? Kung hindi ko makukuha ang malupang ito, mas gugustuhin ko pang sirain ang mga ito. Kahit pa mga kapatid ko sila, hahaha. Tumawa ng malakas ang prinsipe ng Corona at naging matamlay ang mataba, paano nagagawa iyon ng matandang segundo? Hindi niya kaya iyon? Oo, siya lang ang walang pag-asa at kaya nga ako naghanda ng ilang bagay para sa kanya. Isa sa mga iyon ay ang Red Along na tanggap ko para kay Amang, ang mga lupain ng ating bansa. Biglang sabi ni Fatty, ang pinakadakilang tao sa kanlurang lupain, si Septimus Doyle. May chismis na kung sino man ang may hawak ng mga lupain ng ating bansa, si Septimus, ay matutupad ang kanilang hiling. Ano, sa palagay mo, ang magiging hiling ng matandang segundo? Nagngingit-ngit ang mga mata ng Corona Prinsipe. Malamig na tinitigan siya ni Fatty, nawawala si Septimus Doyle sa loob ng 1,000 taon at walang nakakakita sa kanya. Maaaring patay na siya. Ang pag-asang ito ay isang panaginip lamang. Gaano man kasama, hanggat nabubuhay pa ang matandang segundo, darating din si Septimus balang araw sa Titans. Bilang na ang mga araw mo bilang emperador. Lasapin mo ang patuloy na pangamba na bumabalot sa iyong balikat, fatas, hahaha. Humajejek ang Corona Prinsipe habang nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Nanatili ang mapagmalaking ngiti kahit na dumudugo siya mula sa bawat butas. Naningkit ang mga mata ni Fatty at sumengot habang padebog na lumabas ng kulungan. Maglabas ng isang abiso para sa mga naghahanap ng kalaban para sa pangalawang prinsipe na si Yundal Luen. Sino mang makahuli sa kanya, patay man o buhay, ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Opo, Ginoo. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng gwardya ng kulungan. Nang makaalis na ang lahat, humarap si Ethan sa mayabang ngunit patay ng prinsipe. Kasabay ng kislap ng gininto ang liwanag, inilabas niya ang mga dalaga mula roon. Whoosh! Bumalik ang tatlo sa dating kinaroroonan nila at pinayagan ni Ethan ang mga babae na umalis. Lumuhad si Prinsesa Mandy at humahagulgol, "Kuya, paano mo nagawa ito sa pangatlo mong kapatid?" Simple lang. Kung nanalo siya, si Fatty sana ang nakahiga roon. Mahinahong tono ni Ethan, natatakpan ang kaguluhan sa loob. Ang masaksihan ng malupit na pagpatay kay Crown Prince ay nagpaunawa sa kanya kung bakit panatag si Fatty sa kanyang papel. Marahil ito ay ang propesya ni Bradley na gumagana, na ang langit ay hindi may kakaila. Marahil dahil sa laging mapagmasid na mga mata ng tatlong sekta, na handang patayin siya sa sandaling siya ay maliga tulad ng matandang emperador. Kaya nga gusto niyang wakasan ang mga prinsipe, para pangalagaan ang kanyang kinabukasan. Ito ang magpapatatag sa kanyang posisyon sa maikling panahon. Habang ang natitira ay maiiwan para sa hinaharap. Sa panahong iyon, ang angkan ng Larsen ay magiging isang higanteng nilalang na kahit ang mga sekta ay hindi kayang malinlang at lahat ng pukana ni Fatty ay walang magagawa. Hindi habang pinapatnubayan ito ng mga pinakamahuhusay na isip ng Titans. Kaya niyang umalis ng may maluwag na puso. Huminga ng malalim at huminga ng palabas, matapos ang napakaraming taon, sa wakas ay natagpuan na rin ng puso ko ang kapayapaan. Mga demonyo, lahat sila. Mas lalong lumakas ang iyak ni Princess Mandy. Wala siyang kaalam-alam sa malalim na pagkapuot at alitan sa pagitan ng kanyang mga mahal na kapatid, na isang bagay na nanganganib sa buhay at kamatayan. Lahat ba ng ito, para lang sa trono? Magkapatid kayo, iisang laman at dugo. Hindi nyo man lang kayang hayaang mabuhay ang isa't isa.
Napakamot ng ilong si Ethan habang umiiyak, sa totoo lang, isa akong demonic cultivator, halos demonyo rin. Stuart Kindstone, hindi ka mahalaga. Tiningnan siya ni Sheena sa mga mata ng may namumula na pisngi, mabuti naman at gusto mo ang pinakamabuti para sa angkan ng Larsen at sa mga matatanda. Kung isa ka ring demonyo, ano ang magiging epekto nito sa lahat ng iba, mga demonyo? May kung anong kumirat sa puso ni Ethan at kumunat ang noo niya. Ako, isang dakila at dakilang demonyong emperador, tunay na naniniwala sa landas ng demonyo, ay hindi isang demonyo. Alinman sa lahat ng iba ay demonyo o ako ay lalong naliligaw sa landas ng demonyo. Naguguluhan si Ethan. Panatag ang kanyang puso ngunit hindi kayang tagusan ng kanyang isipan ang patuloy na paglaki ng hamog. Ito ba ang aking malademonyo na landas? Dati ay malinaw ang kanyang isipan ngunit nitong mga nakaraang araw ay patuloy itong nagiging malabo. Uunahin ko na ba o address ng kaunti? Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ni Bradley. Ang buhay na ito ay maaaring isa lamang paraan ng paglinang. At nakabawi siya ng katahimikan. Gayunpaman, ang landas ng demonyo ay hindi tiyak. Sundin mo lang ang puso mo. Sheena, bukas ay babalik tayo sa Rockland City. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa mga ginawa ni Fatty, wika ni Ethan. Tumango si Sheena. Tumangala si Mandy sa kanya at nagmakaawa, Ethan, nakikiusap ako sa iyo na isama mo ako. Ayokong manatili sa ganito kasakit na lugar. Tumango si Sheena bago pa man siya makatanggi, syempre naman. Sasama ka sa akin sa angkan ng Larsen at titira ka sa angkan ng yon. Hindi tama na kunin ang dakilang prinsesa. Parang walang ekspresyon ang pagpigil ni Ethan at sinabi ni Sheena, kami ang pinakamalaking angkan dito. Ano ang hindi maganda roon? Sige na nga. Hinailan niya palayo si Mandy, naiwan si Ethan na walang masabi. Bakit pati si Sheena ay naging maangas, at wala na sa ugali niya? Masama ba akong impluwensya? Hay nako, napakasama kong tiyuhin. Umiling si Ethan. 511. Sa isang madilim na kuweba, ang pangalawang prinsipe ay natutulog sa isang higang bato. Tumulo. Isang patak na kasing lamig ng yelo ang dumaloy pababa sa pader ng kuweba at bumagsak sa kanyang ulo. Nanginig ang kanyang mga mata nang idilat niya ito. Kamahalan. Isang malalim na boses ang nagmula sa kanyang tabi. Tumingin ang pangalawang prinsipe sa gitna ng ulap sa isang lalaking nakaluhod at nababalot ng itim. Gulat na gulat siyang tumayo at sumigaw, sino ka? Saan ang lugar na ito? Kamahalan, kasama ko ang Corona Prinsipe. Pinaligtas niya ako, kamahalan. Malamig ang tono ng kanyang boses, at walang ekspresyon ang kanyang mga salita. Naalala ng ikalawang prinsipe na noong bisperas ng kaarawan ng kanyang ama, may pumasok ng walang humpay sa kanyang selda at pinagpabagsak siya. Ang sumunod na alam niya, narito na siya. Kumunot ang noo ng ikalawang prinsipe, habang nakatingin sa lalaki ng may paghihinala, kaya ikaw ang tauhan ng kuya. Humph! Ano na ang ginagawa niya ngayon? Ikinulong ako ni tatay habang buhay at hindi ako banta sa kanyang trono. Kamahalan, ang tanging ginawa ng prinsipe ng Corona ay iligtas ang kamahalan. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang mga kamay. Lalong naghinala ang pangalawang prinsipe, iligtas mo ako. Hindi yan ang kapatid na kilala ko. At sino ang gustong pumatay sa akin, ama? Kamahalan, maraming nangyari habang nakakulong ka. Sa madaling salita, nakipagsabuatan ang ikatlong prinsipe sa traidor na si Ethan, laban sa kanyang kamahalan at sa prinsipe ng Corona. Nang dumating ang krisis sa kanyang kamahalan, inutusan niya akong iligtas ang kanyang kamahalan sa pag-asang balang araw ay maibabalik ng Ginoo ang angkan ng luwen at mapuksa ang mga kasuklam-suklam na traidor na iyon. Imposible. Si matandang pangatlo ay isa lamang matabang baboy, wala siyang magagawa. Pangungot siya na pabulaanan ng pangalawang prinsipe. O parang hindi siya makapaniwala na kung saan nabigo ang kanyang paghihimagsik, nagtagumpay naman si mataba. Iyon ang magiging hiyas ng kahihiyan. Mas mataba ba akong talunan kaysa sa isang matabang baboy? Umiling ang lalaki, gamit ang kakayahan ng ikatlong prinsipe, oo. Pero taglay niya ang tuso ni Ethan sa paghuli sa kanyang kamahalan at sa prinsipe ng Corona nang hindi handa, kahit hindi ganoon ang pananaw ng mundo.
Kailangan lang maglakad-lakad sa labas ng kamahalan para malaman kung sino ang emperador at kung sino ang may hawak ng mundo. Pinagtaksilan ng ikatlong prinsipe ang kanyang mga ninuno, isinuko ang Titan sa masamang itin at naging isang puppet. Ang angkan ng Larsen ngayon ang naghahari, may hawak ng kapangyarihang higit sa dinastiyang imperial. Alam ng buong Titans. At naglabas sila ng mga wanted notice para sa kamahalan para maalis ka. Ito ang mga katotohanang maaaring malaman ni Ginoo sa pamamagitan lamang ng paglabas. Hindi ako nagsisinungaling. Tiningnan siya ng pangalawang prinsipe ng may pag-aalinlangan, ngunit pinaniwalaan niya ang mga salita sa huli. Dahil madaling maabot ang mga konklusyong ito, natagpuan niyang makatwiran ang mga ito. Dahil nakakulong sa isang selda sa lahat ng panahong ito, walang kaalam-alam ang pangalawang prinsipe sa malaking digmaang sibil sa Titans, sa kasunduan ng emperador at ni Quan Rong, at maging sa rebelyon ni Conrad. Sa puntong ito, kakainin niya ang anumang bagay na ibato sa kanya. Ang gawa-gawang kwento ng lalaking nakaitim ay batay sa katotohanan. Ang angkan ng Larsen na iyon ang tugatog ng Titans, at nagbago na ang emperador. Higit pa rito, lubos na itinatanggi ng pangalawang prinsipe na may karapatan si Fatih na maging emperador. Tiyak na gumawa siya ng ilang palihim na gawain para lamang makayanan ito. Nagalit ang ikalawang prinsipe, hindi niya alam na pinaglalaroan niya ang kamay ng korona prinsipe sa pag-uudyok ng kaguluhan. Ang utos ng lalaking nakaitim ay, kung aakyat ang korona prinsipe, patayin ang pangalawang prinsipe. Kung mabaygo ang korona prinsipe, gawin niyang tagapaghiganti ang pangalawang prinsipe. Si Yundal ay naging kasangkapan ng maong prinsipe ng korona. Ngumisi ang lalaking nakaitim sa loob-loob niya, nakatago sa likod ng isang mapanglo na anyo. Sus Mariosep kang baboy, ninakaw mo ang korona ko. Ibinigay mo pa ang mga lupain namin. Isa kang donje sa pangalan ni Luen, isang kahihiyan sa aming mga ninuno. Sigaw ng pangalawang prinsipe. Pagkatapos ay bumantong hininga, sayang, ang kanilang kapangyarihan ay hindi ko maabot. Paano ako magtatagumpay sa pagpapanumbalak ng aming dignidad, sa paghihiganti para kay ama? Ikalawang prinsipe, ang korona prinsipe ay gumawa na ng mga plano. Iniharap ng lalaking nakaitim ang isang itim na pakete, kamahalan, ito ang inihanda ng korona prinsipe para sa Ginoo. Nandoon nakasalalay ang pag-asa ng paghihiganti, ang pagpapanumbalik ng kaluwalhatian ng ating bansa. Binuksan ito ng ikalawang prinsipe at nakita ang tatlong bagay. Ang una ay isang ipinintang larawan na pinakapamilyar sa pangalawang prinsipe, mga lupain ng ating bansa. Bakit mo ito ibinigay sa akin, kuya? Hahanapin ko ba ang matagal nang nawawalang rurok ng kapangyarihan ng mga lupain sa kanluran, ang Septimas, para tulungan ako? Hindi posible yan. Libong taon na siyang wala. Saan ba ako magsisimulang maghanap? Umiling ang pangalawang prinsipe. Masyadong manipis ito, napakanipis. Lumipat siya sa isang kahon na kasing laki ng kamay. Pagkabukas niya nito, napasigaw siya, ano ito? Isang kumikinang na bola ang umikot sa loob, parang isang mata. Yumuko ang lalaking nakaitim, pangalawang prinsipe, ito ang mata ni High Priest Bradley, na may kakayahang bumasa ng mga bituin. Nang makuha ito ng kamahalan, sinubukan niya ang daan-daang paraan upang matusok ang mahiwagang kakayahan nito, ngunit sa bawat pagkakataon ay nabigo siya at sumuko. Nagkaroon ng pagkakataon ang korona prinsipe na makuha ito. Hindi alam kung ano ang magagawa nito ngunit tiyak na hindi ka panipaniwala ito. Ipinasa niya ito sa iyo, sa pag-asang makakatulong ito sa iyo Ginoo. Ang mata ni Bradley. Nanginginig ang pangalawang prinsipe, pinagmasdan ang organo ng mata, ramdam ang isang kapangyarihang sumasakop sa kanyang isipan. Ang pagtitig dito ng bahagya ay nagpayanig sa kanya, ang kanyang kaluluwa ay hindi mapakali. Hinuyam niya ang kanyang kamay at sandaling huminahon. Masama. Pagkatapos itong ibalik sa kahon, kumugat ng malalim na hininga ang pangalawang prinsipe, hindi ko pa ito magagamit sa ngayon, at hindi ko rin alam kung paano. Alam ko ang limitasyon ko para hindi ito pakialaman. Natural lang iyon sa lalaking nakaitim. Ano kaya ang maiisip niya kung ang buong grupo ng emperador ay hindi marunong nito sa loob ng maraming taon? Bumaling ang pangalawang prinsipe sa huling bagay, isang sinaunang piraso ng tela na may nakaukit na mapa. Sa isang sulok ay isang pinalaking karakter na yon. Kamahalan, ang mapang ito ay bahagi ng kaba ng bayan ng Imperial Palace. May mga chismis na ang mapang ito ang ginagamit ng dakilang ninuno upang mahanap ang angkan ng yon, ang kanilang tinubuang bayan.
Ngunit dahil matagal nang umalis ang angkan ng yun sa kanilang tahanan, marami ang nakakalimot sa detalyeng ito. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mapang ito, mahahanap ito ng kamahalan. Ulat ng lalaki. Kumunot ang noo ng ikalawang prinsipe habang nakatingin sa mga bagay sa puno, mata ng mataas na pari, mapa ng mga ninuno ng angkan ng yun at mga lupain ng ating bansa. Gusto ng kuya na. Tama. Ang mga mataas na pari ng angkan ng yun ay nakakabasa ng kapalaran, kaya ang kanilang tahanan ang tanging lugar para malutas ang misteryo ng mata. Sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang mata, maaari mo pang masundan ang bakas ni Septimus sa gitna ng agos ng kapalaran. Ikinuyom ng lalaking nakaitim ang kanyang mga kamay. Bumantong hininga ang ikalawang prinsipe, maingat na naisip ni kuya ang ganitong plano, na may pambihirang talento. Kung mahahanap niya si Septimus, hindi lang ang Imperyong Titans ang mababawi niya, kundi pati na ang buong kanlurang lupain. Sumigaw ang pangalawang prinsipe, sige, dahil ginawa na ng kuya ang lahat, kukumpletuhin ko ang kanyang plano sa pamamagitan ng paghahanap ng pinakamagaling na eksperto sa mga lupain sa kanluran. Kung gayon, matandang pangatlo at Ethan, malapit na ang inyong kamatayan. Pinatatag ng ikalawang prinsipe ang sarili at ang lalaking nakaitim ay ngumiti ng malapad. Corona Prinsipe, ang iyong kaluluwa ay makakakita ng may kapayapaan dahil alam mong magpapatuloy ang iyong plano. Ang pangalawang prinsipe ay nasa landas na iyong inihanda, ang iyong tagapaghiganti. Samantala, bumisita si Ethan sa Veiled Dragon Pavilion para sabihin sa kanila ang tungkol sa alok ni Fatty. Tuwang-tuwa si Rufus at agad na sumang-ayon. Kahit sino ay tatanggapin ito, dahil libu-libong milya ang kanilang nasasakupan. Bagamat nasa hangganan ito, mapanganib ang pagsasagawa ng mga operasyon. Siyempre, hihingi siya kay Ethan ng mga sundalo. At agad ding sumang-ayon ang lalaki. Lihim na sulyapan ang kanyang mga utak-isip, lahat ay nagpamalas ng psikolohikal na pakikidigma sa isipan ni Rufus sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga benepisyo ng Larsen Alliance. Sa dami ng mga benepisyo nito, agad na sumabay ang Veiled Dragon Pavilion. Nang matalo ang isa, hindi rin nalalayo ang dalawa pang kakampi, lahat ay madaling lumapit. Dahil ang Larsen clan ang nag-iisang tunay na clan dito, mamumuhay sila ng marangal kasama nila, ngunit laban sa kanila, isang maagang libingan. Idinagdag pa ang tuso at maayos na pananalita ng tatlong matandang weasel, natakot at humanga ang tatlo kaya't inakala nilang sila na ang mas may kaya. Ito ang paraan ni Ethan ng pagpapakita ng pasasalamat sa mga dating kakampi para sa lahat ng kanilang nagawa. Pero kailan nga ba naghagis ang langit ng pay sa Kondongan ng kahit sino? Bawat benepisyong natanggap nila ay sinundan ng pantay, kung hindi man mas malaking presyo. Dahil sumali sila sa Larsen Alliance, tiyak na lalago sila, ngunit nawalan sila ng kalayaan, naging mga miyembro na lamang ng Larsen Alliance, hindi kayang pamunuan ang sarili nilang pag-unlad, at napapasunod sa kagustuhan ng organisasyon. Tulad ng ibang mga angkan na mga basalyo sa mga sambahayan. Ngayon lang, mas mahigpit na ang ugnayan, ngunit mayroon pa ring takdang hirarkiya. Ang pinuno ng alyansa ay isang walang alinlangang angkan ng Larsen, kung saan ang iba ay mga miyembrong kontrolado nila. Hindi naman sa may pakialam ang iba. Sa pagkakatatag ng Larsen Alliance, may makukuha sila at sapat na iyon para makalimutan ang mga walang kwentang bagay tulad ng kalayaan. Dumating na ang panahon para pagtibayin ang kapangyarihan ng angkan ng Larsen. Bagamat walang kinalaman si Kindstone dito, ipinauubaya na lamang niya ito sa pinakabagong kaitiwala ng angkan. Oras na para umalis. 512. Commander Teller, magkikita tayong muli balang araw. Pagbalik sa Rockland City, inutusan ni Ethan ang mga tigre na ihatid si Tyson at ang iba pang bahagi ng Quanrong patungo sa mga hangganan, para sa kapalit. Dahil nasiliuhan na ang kanilang cultivation, hindi nahirapan ang kalahating milyong Drake Army na ihatid ang 2 milyong bilanggo na ito. Sa paanan ng bundok Blackwind, nagpakita ng mabait na mukha si Ethan habang pinagmamasdan ang hukbo ng Quanrong. Ngunit malamig ang tugon ni Tyson, kahit na nakakuyom ang mga kamay, huwag na. Ayoko nang makita ka pang muli. Hahaha, siguradong nagbibiro si Commander Drake. Ang pinakamaliit ay magkaaway tayo at dapat tayong magkaroon ng respeto sa isa't isa, hindi ba? Katulad ng pakikitungo ninyo ni Marshall Drake sa isa't isa.
Humph! Iginalang ko si Raisin dahil sa kanyang kahangahangang talento sa militar, pero mas dahil sa kanyang pagkatao. Kahit hindi ka makatao, ang ginagawa mo lang ay manloloko, manderaya, at magnakaw. At ang hukbong lumilipad na tigre ang huling patibong. Saan ka naman nakaisip ng ganito kalakas na hukbo? Malinaw na may ilang pag-aalinlangan si Tyson tungkol sa kanyang pagkatalo. Tumawa si Ethan. Napansin niya ang mga mata ng mga general ng Quanrong na may kaunting hinanakit din, ngunit mas nangingibabaw ang respeto at takot kaysa sa iba. Sa pakikipaglaban kay Ethan, natutunan nila ang kahulugan ng makajos na kasanayan. Karaniwan lang ang kanyang pamumuno, ngunit higit pa sa nakabawi siya sa kanyang mga baluktot na panlilinlang. Anumang oras, may bubunot lang siya mula sa sombrero na sobrang kakaiba, na halos maiihi ka na sa pantalon. Walang may gusto sa kanya bilang kalaban. Masyadong mahirap intindihin ang sitwasyon. Ganon din ang iniisip ni Kaidan. Bumantong hininga ang 8 lobo na tagapangalaga, habang si Rebecca lamang ang may mapang-akit ng ngiti at nauwi sa pagsigaw, "Ethan, may utang ka pa sa akin kalahati ng mga halamang gamot na iyon sa Beast King Mountain." "Anong kalahati? Ingatan mo ang sarili mo, ate. Ikaw ang bihag ko rito. Lahat kayo ay bihag. Wala akong utang na loob sa iyo." "Hahaha," pang-aasar ni Ethan. Namula si Rebecca, iniwas ang tingin at bumulong, "Sino ang sayo? Napakadaldol mong gago." Nagsalita si Ethan ng ilang salita sa mga tigre bago sila pinaalis. Pumunta siya sa bulwagan ng Blackwind Mountain, na punong-puno ng mga tao. Dahil ito ang huling araw niya bilang kaitiwala ng angkan ng Larsen, kinailangan niyang suriin ang lahat para makaalis ng may kapanatagan ng loob. Jigo, Jillian, Johan, Heaven and Earth Sages, humakbang. Sumunod at yumuko ang 5 tao sa kanyang utos. Walang katapusang paghanga rin sa kanya ang mga pantas. Nasa 3 patong sila ng ethereal stage pagkatapos ng 300 taon ng patuloy na pagsisisi at pagdurusa dahil sa pagiging natigil sa tugatog ng Radiant Stage. Labis ang kanilang pasasalamat, kaya't handa silang ialay ang kanilang buhay kung sakaling hilingin sa kanila ni Ethan. Kayong 5 nakatatanda ang pinakamalakas at mula ngayon ay kayo na ang magiging mga kagalang-galang ng angkan ng Larsen, na magbabantay sa pinuno ng angkan at ng batang binibini. Wika ni Ethan at tumango ang 5, "Opo, Ginoo." Sina Conrad, Winfred at Milo ay may pagtingin sa tunay na intensyon ni Ethan. Noong panahon niya bilang kaitiwala, si Ethan lamang ang naging pinakamalakas, o pinakamatanda sa lahat ng aspeto ng angkan ng Larsen. Sa pamamagitan ng pag-angat sa 5 pinakamalakas na ito sa titulong mga kagalang-galang, inaalis niya sa kanila ang kontrol ng kaitiwala. Ginaya ni Ethan ang emperador, kaya't nagbalanse ang militar at mga opisyal sa isa't isa. Kahit nakasama ang mga Bloodworm, hindi pa rin sigurado si Stuart Kindstone sa kaligtasan ng batang Panginoon. Natatakot siyang hindi niya mapigilan ang mga halimaw na ito. Umiling si Conrad. "Conrad, Winfred, Milo sa harapan." Muling tumawag si Ethan. Sinabi ni Ethan, si Conrad ang magiging kaitiwala ng angkan ng Larsen, tutulong sa pinuno ng angkan sa Larsen Alliance, epektibo agad. Si Winfred ang magiging tagapangasiwa, na mamamahala sa pangungulekta ng mga mapagkukunan ng angkan ng Larsen at mga kaugnay na bagay. Si Milo ang magiging tagapayo ng militar, na tutulong sa Shadow Corps at Drake Army sa mga dayuhang panektik at mga pagsalakay. Gulat na gulat ang 3, at nagbitaw ng, "Opo, Ginoo." Epektibong binawasan ni Ethan ang kanilang jurisdiction, kung saan ang bawat isa ay naghahawak-hawak sa isa't isa. May mga tauhan si Conrad na hahawakan dahil siya ang namamahala sa Larsen Alliance. Si Winfred naman ang namamahala sa ekonomiya, na may monopolyo sa lahat ng yaman. Samantalang si Milo naman ang may hawak ng militar. Ang 3 kapangyarihang ito ay nagtulungan habang pinipigilan din ang isa't isa. Malinaw na hindi lahat ng bagay ay ayon sa kanilang kagustuhan. Iniwasan ng mga ito, at ipinagpatuloy ni Ethan ang kanyang mga paghahanda at paulit-ulit na nagbabala. Lalo na kina Yana at Yuntay. Hindi pwedeng maging kaaway ni Milo. Ngunit dahil umalis si Milo sa Hell Valley patungo sa Larsen clan, wala nang pakialam ang dalawa.
Sa wakas, tinawag ni Ethan si Dexter sa kanyang tabi, "Bata, natutunan mo ba ang mga kilos na itinuro ko sa iyo?" "Oo." Naluluha si Dexter, parang nasasakal sa mga salita. "Subukan mo kung ganoon." Natatawang sabi ni Ethan. Gumawa si Dexter ng isang karatula at ang bulwagan ay napuno ng lahat ng uri ng kamangha-manghang tono ng sakit at paghihirap, na nagresulta sa pagkawasak ng mga eksperto sa sahig. Nang matapos ang pagpapahirap gamit ang isa pang senyales, inayos nila ang kanilang mga sarili at ngayon ay natakot para sa batang lalaki. Ibinigay na talaga ni Ethan ang kontrol sa mga bloodworm sa kanya. Sa susunod na magkaroon ng masamang iniisip ang sino man sa kanila tungkol sa clan head, mag-toast na sila. Labis ang kanilang pag-aalala, nakita nila ang kapeitan sa mga mata ng kanilang kapitbahay. Ngumisi si Ethan, tumango habang nakatingin sa kanilang mga mukha na puno ng takot. Hindi mangyayari ang pag-alis ng hindi kinakanta ang clan head. "Batang binibini, ibigay mo sa akin ang Thunder Ring." Humarap si Ethan sa umiiyak na si Andrea. Mahigpit niyang hinawakan ang singsing sa kanyang puso habang itinatanggi, "Bakit? Akin ito. Gusto mo bang dalhin ito? Hindi ka man lang mag-iiwan ng kahit isang alaala para sa akin." Tumawa si Ethan at umiling. Ginamit niya ang kanyang mga mata sa halip na magsalita at ang singsing ay nahulog sa kanyang kamay. "Ikaw." Babalik na sana ito ni Andrea ngunit iniabot ito ni Ethan sa kamay ni Dexter, ang kanyang tono ay matamlay, "Pinuno ng angkan Dexter, aalis ang Katie walang ito ngayon at dahil ang aking pagbabalik ay isang misteryo, hindi ko na makikita ang seremonya ng inyong pinuno ng angkan. Ibibigay ko sa iyo ang singsing na kulog para sa susunod na pagkislap nito, alamin mong nakabalik na ako." Ang tono ni Ethan ay hindi lamang para kay Dexter, kundi para sa lahat, bilang babala. "Huwag mong isipin na ang aking pag-alis ay wakas na. Mas mabuting kumilos ka ng maayos." Huminto si Andrea sa paglalakad at hinawakan ang kanyang bibig, habang ang mga mata ay lumuluha. Higit pa sa inaasahan ang ginawa ni Ethan para sa angkan ng Larson. Napilitan pa siyang pumunta sa Demon Scheming Sect, lahat para sa kaligtasan ng angkan ng Larson. O sa kakayahan ni Ethan, wala at walang makakaalam tungkol sa kanya. Ang pag-alis niya sa pagkakataong ito ay dahil kailangan siyang makuha ng Demon Scheming Sect. Ang mga darating na panahon ay maaaring maging mapanganib at nagbabanta sa buhay. Maaaring hindi na siya makabalik. Sa kabila ng lahat, ang huling nasa isip ni Ethan ay ang kaligtasan ng angkan ng Larson. Nilunok ang bare sa kanyang lalamunan, pinilit ni Dexter ang sarili na maging kalmado habang itinataas ang kanyang braso na may Thunder Ring at ipinahayag, "Ako, si Dexter, ay nangangako na ang Thunder Ring na ito ay magiging simbolo ng clan head sa mga susunod na henerasyon. Ang tanda ng awtoridad ng Larson Alliance. Ang singsing na ito ay kumakatawan sa clan head. Gaano man kalaki ang Larson Alliance, ito ay magiging taga-suporta ni Stuart Kindstone. Ano man ang panganib na maaaring harapin ni Stuart Kindstone, maging ito man ay ang tatlong sekta mismo, ang Larson Alliance ay walang gagawin, hindi para sa mga mapagkukunan at hindi para sa mga tao, upang tulungan si Stuart Kindstone." Umalangaw-ngaw ang boses ni Dexter, puno ng determinasyon. Tiningnan ni Ethan ang sarili niyang Thunder Ring. "Hindi na ako kabilang sa angkan ng Larson, at anumang panganib na haharapin ko ay walang kaugnayan sa kanila. Ngunit mananatili sa kanya ang angkan ng Larson kahit ano pa ang mangyari." Ang gayong pagpapakita ng debosyon ay nag-iwan sa kanya ng matinding haplos. Magalang na tiningnan ng mga tao si Dexter. Bagamat bata pa, siya ay matapat, isang pambihira sa mundong ito. Habang pinagmamasdan ng batang lalaki, ngumiti si Ethan, tinapik ang ulo nito. Pagkatapos ay nilagpasan niya ito at lumabas. Nagbigay daan ng mga tao para sa kanya, pinapanood ang hindi maipaliwanag na Katie wala na nagpalaki sa isang ikatlong uri ng angkan upang maging pinakamahusay sa Titans na dumaan. Nanginginig si Dexter, nabulunan sa emosyon. Sa wakas ay napigilan niya ang sarili at napasigaw ng huling beses, "Kuya Kindstone, kailangan mong bumalik." Malayo ang dating ng mga salita, habang si Andrea ay humahagulgol sa tabi niya, namumula ang mga mata dahil sa pag-iyak. Sa paanan ng Blackwind Mountain, naglakad si Ethan sa gitna ng mga anino ng kagubatan, kumikinang ang kanyang mga mata.
Nakikiramay sa kanyang puso, hindi naman masakit. Wala na ang demonyo. Ang demonyong emperador na si Nathan Kindstone at ang dating alipin na si Ethan ay iisa ang puso ngayon, na matibay ang paniniwala na ligtas ang angkan ng Larsen. Pero kahit wala ang demonyong may puso, marami pang ibang bagay sa loob ng kanyang puso na hindi niya kayang itapon. 513. Umiiyak ka. Hindi, may nahulog sa mga mata ko. Lumingon si Ethan sa cute na boses, at nakita sina Sheena at Mandy. Umiwas siya ng tingin, kinurap ang luhang nag-iisa, at nagmadaling humingi ng paumanhin. Humajejek si Sheena at tinakpan naman ni Mandy ang kanyang ngiti, habang lumalaki ang kanilang pagkagusto para dito. Kahit ang nakakainis at malupit na Katie walang ito ay mayroon ding nakatagong mukha. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Sheena, bilang pinuno ng Yun Clan, hindi ba't sinabi mong dadalhin mo ang iyong clan sa paligid ng Blackwind Mountain para magtayo ng isang obserbatoryo? Galit na napabuntong hininga ang dalawang babae at nakita ang isang bagay na hindi pang lalaki. Pero para sa dalawang ito, mukhang nakasimangot siya kaya nagtawanan sila. Malumanay na tumingin si Sheena, iniligtas mo ang mga tao at naghiganti ka para sa lolo ko. Ngayong aalis ka na, kailangan na kitang paalisan at pasalamatan. Hindi na kailangan. Lahat ng iyon ay panandalian lang, nagkataon lang. Kinamayan ni Ethan ang kanyang kamay at nanukso, hindi ako kailanman gumagawa ng mabuti, iniisip ko lang ang pagsira sa aking kaaway. Kung ito ay isang matuwid at mabait na pinuno na humaharang sa aking daan, baka ako ang magdulot ng kaguluhan sa mga taong ito. Ang mga mata ko ay nakikita lamang ang aking kalaban at wala nang iba. Kumunot ang noo ni Sheena, ngunit umiling, palagi mong tinatawag ang iyong sarili na masama, at maaaring itinuturing mo ang iyong sarili na kasuklam-suklam, ngunit hindi tulad ng lahat ng mga taong iyon na baluktot, mayroon kang kaunting konsensya. Maaari kang matubos, kaya nga. Namula si Sheena at lumapit sa kanya upang bumulong sa kanyang tainga, ang mga matatamis na salitang ito, susundin ko ang kagustuhan ng lolo at palagi akong nasa angkan ng Larsen, naghihintay sa iyo upang iligtas ka mula sa walang hanggang kapahamakan at maging isang mabuting tao. Kahit na ayaw mo, mananatili lang ako sa iyo magpakailanman. Nanginginig si Ethan, at nagbago ang ekspresyon ng mukha. Nakita niyang lalong namula si Sheena, at ang malinaw nitong mga mata ay puno ng hindi masabi na lambot. Iniwasan ni Sheena ang tingin niya at bumulong, gusto mo man o hindi, tandaan mo ang pangako natin. Kailangan mong bumalik. Tumalon palayo si Sheena habang yakap ang mukha niya, kahit na namumula na ang mga tainga niya. Napakurap si Ethan habang nalilito, anong pangako? Ikaw mismo ang nagdesisyon nang hindi ako tinatanong. Sino nga ba ang magturo sa kanya kung paano kumilos ng ganito kabastos? Bakit parang ako pa rin ang pakiramdam niya? Paf! Paf! Humajejek si Mandy at iniabot ang isang berdeng pulseres na may maamong mga mata, Ethan, alagaan mo yan. Iniwan ito sa akin ng nanay ko. Magkaiba man tayo ng mundo ngayon, huwag mo akong kalimutan. Itabi mo na yan. Wala nang dahilan para kunin ko ang pulseres mo, lalo na't lagi kitang maaalala. Ano bang ginagawa mo? Nakatitig na sabi ni Ethan. Malungkot na napapadpad si Mandy, nakakainis ka ba o ano? Hindi na ako pwedeng maging mas halata pa dyan. Hindi ka masaya hanggat hindi ko sinasabi. Nagtaas ng kilay si Ethan na may paghihinala. Inis na sumigaw si Mandy, Ethan, ipapaalam ko sa iyo ngayon na nagkagusto na sa iyo ang prinsesang ito. Pumunta ako sa Blackwind Mountain para mas makasama ka at mapalapit sa akin. Pero pagdating ko pa lang, plano mo nang umalis. Wala kang ibang magawa kundi gamitin ang huling paraan, magpalitan ng mga sumpaan sa pamamagitan ng mga alaala sa pag-asang hindi mo ako makakalimutan. Teka, pigilan mo ang mga kabayo mo. Kumaway si Ethan sa lahat ng dako, kamahalan, hay ka ba? Halos hindi tayo magkakilala. Walang namamagitan sa atin. Hindi ba't biglaan na lang itong ginagawa mo sa akin ngayon? Wala kahit kaunti. Hindi mo pa ba naririnig ang tungkol sa love at first sight? Kumurap si Mandy sa kanyang mapupulang mga mata, sinasabi sa akin ni nanay noong bata pa ako na kahit anong panganib, huwag kang matakot. Dahil ang prinsipe na kaakit-akit ay darating mula sa langit, yayakapin ako ng mahigpit at iiwas sa panganib.
Nang araw na iyon, sa labas ng Imperial Palace, sa parehong sandali na nanganganib ang buhay ko, lumitaw ka. Tulad ng sinabi ni nanay. Ikaw ang aking kapalaran. Nanginig ang mukha ni Ethan at bumantong hininga, prinsesa, para lang yan sa mga bata. Masyado ka nang matanda para magbasa ng mga yan. Hindi, ito ang testamento ng aking ina na dapat kong igalang. Tulad ng testamento ng lolo ni Sheena. Isa pa, tinanggap mo si Sheena, kaya bakit hindi rin ako? Ayokong maging pangalawa dahil malapit tayo bilang magkapatid. Kailan ko ginawa iyon? Naguluhan si Ethan. Hindi ba't sinabi niya lang na makakasama mo siya habang buhay? Ang hindi pagtanggi ay pagtanggap. Ang isang taong tulad niya, napakabait at mahiyain, na nagkukusa ay kahanga-hanga. At ako rin, ay magbababa ng aking katayuan sa pamamagitan ng paglalagay ng aking sarili sa iyong mga bisig, handang ibahagi ka sa iba. Mas kahanga-hanga pa iyon. Nakangiting napansin ni Mandy ang mga bituin sa kanyang mga mata, iniharap ang Pulse Heiress na parang isang mabait at kaakit-akit na tiyahin sa isang matamis na batang lalaki. Ethan, kunin mo ito at magsasama tayo magpakailanman sa kaligayahan. Habang nilalamon ang sarili, ang dating walang takot na si Stuart Kinestone ay napatumba sa pawis sa larangan ng pag-ibig kasama ang isang makapangyarihang kalaban tulad ni General Mandy. Tama sila, parang mga tigre lang ang mga babae. Prinsesa, kumalma ka na. Isa lang akong walang kwentang tao na kahit ang buhay ko ay walang kasiguraduhan. Kailangan mong mag-ingat bago sumama sa akin. Magiging mapait ang iyong magiging wakas. Maingat ako. Sinusundan ng asawang bae ang kanyang asawa, mananatili siyang balo habang buhay, ngunit masaya akong tahakin ang landas na ito. Gaya ng lagi mong sinasabi, sundin mo ang puso mo. Ito ang ginagawa ko, ang pakikinig sa mga salita mo. Humadjejek si Mandy habang ang mga mata ay puno ng pagnanasa. Napangiwi si Ethan at parang gusto niyang sampelan ang kanyang bulok na bibig. Iyan ang nakukuha ko sa pagsuka ng kalokohan. Ngayon, kailangan kong managot para dito. Prinsesa, dahan-dahan lang po. Ikaw, isang maluwalhating prinsesa, ay dapat magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Tulad ng apat na tigre, oo, sila ay mga kilalang general, laging umiiyak para sa isang asawa. Pag-isipan mo sila. Ayoko. Ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko, seryoso ako. Kumurap si Mandy at tumingin sa kanya, magkapareho ang ugali natin. Itugma ang iyong ulo. Nalungkot ako sa pag-alis ko sa Larsen clan pero ngayon nakikita kong kailangan kong umalis dito agad. Naisip niya iyon, sa kanya itinagilid ang ulo at itinuro ang likuran niya, Sheena, bumalik ka ba para sa prinsesa? Sheena. Lumingon si Mandy. Ito ang bintana na inaasam-asam niya at hinawakan ito ni Ethan na parang nakasalalay dito ang buhay niya. Lumingon si Mandy sa kanya, ngunit wala na ito. Paika-ika, mapait na tiningnan ni Mandy ang Pulse Heiress, ang kanyang mga mata ay nababalot ng galit, gusto ko lang na kunin mo ang aking alaala para maalala mo ako. Hindi ako tigre kaya bakit ka tumakbo palayo? Baho. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang mga binti. Nakatayo roon, nawalan siya ng masiglang diwa, ngayon ay nalungkot na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Siya, isang dakilang prinsesa, ay kakagawa lang ng kanyang unang pag-amin para lang, tanggihan ng ganoon. Sa ibang lugar, lumitaw si Ethan isang milya ang layo mula sa Blackwind Mountain na puno ng pangamba. Hindi niya kinamumuhian ang mga babae, pero kahit kailan ay hindi niya sila matatanggap. Nakakaantig ang kanilang sinseridad, pero, demonyo ako. Hindi siya mai-inlove nang wala sa prinsipyo. Ganito na siya sa buong buhay niya at natural na lang itong maging ugali niya. Masyadong mabigat ang puso niya para hindi maglaman ng pagmamahal. Bagamat naging madali ang pakikitungo sa mga mapagkunwari. Teka. Isa pang mahinang boses ang pumihil sa kanya at ang tanging nagawa na lang niya ay ang tumingin sa langit kasabay ng isang mahabang buntong hininga. Dahil sa pagmamahal ng lahat ng banal sa luntiang lupang ito ng Diyos, ako lang ba ang lalaking nabubuhay dito? Bakit ako nilalapitan ng mga babaeng ito? Tamad na lumingon si Ethan, ngunit natigilan siya nang makita siya. Si Danakulong pala iyon ng Veiled Dragon Pavilion. Hindi siya nagustuhan ng dalaga at sa tuwing nag-uusap sila, lagi silang nagtatalo, na parang magkaaway.
Noong ang angkan ng Larsen ay isang angkan pa lamang na walang pangalan, minamaliit ng babaeng ito ang mga batang ito. Sa parehong dahilan, galit niyang ginawa ang 10 taong pangako. Ang angkang Larsen na iyon ay higit na manggengune sa lahat ng mga bahay. Muntik nang makalimutan ni Ethan na ganoon na pala katagal. Ngunit nang makita siya, isang masamang apoy ang nagliyab sa kanyang puso. Hihihi. Sus Mariosep, sakto sa oras. Magyayabang ako hanggang sa mawalan ka ng gana. Napansin ni Danica ang pagkagulat nito sa tawag ng babae, pagkatapos ay kaba, at sa huli ay pagkalito. Pero ngayon, naging masama na siya, nagmukhang mayabang, at matangos ang ilong. Hindi niya alam ang nangyari sa kanya. Anong meron at bigla na lang siyang nagpapalit ng tono? Nataman ba ang ulo niya o ano? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.